Ang binatilyong ito ay si Yuyu. May kakaiba siyang kakayahan. Maaari niyang angkinin ang katawan ng ibang tao at kontrolin ito sa loob ng 5 segundo, mas mabilis kaysa sa anumang reaksyon ng isang mananakbo ng marathon. Mula noon, si Yuyu ay naging isang malaking panggulo na walang pinatawad. Inangkin niya ang katawan ng mga matatanda, inangkin niya ang mga kabataang babae para lamang makapagsamantala sa kanila, at umabot pa sa puntong lumabag sa personal na espasyo at dignidad ng mga kabataang babae nang walang bahid ng hiya. Pagkaraan ng ilang sandali, may naisip si Yuyu na isa pang napakatalinong ideya. Angkinin ang katawan ng mga lalaking kinaiinisan niya, pagkatapos ay puwersahang saktan ang iba sa leeg upang sila ay magbugbugin. Isa't isa, si Yuyu ay mananatili lang sa likod ng eksena, tahimik na pinapanood silang nagsisiraang sila nang hindi man lang nagbubuhat ng daliri. Pagkatapos ng matagumpay na paghahasik ng kaguluhan at pagkasira, sa wakas ay natuklasan ni Yuyu ang pinakamainam na paraan upang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ito ay pandaraya sa eskwelahan. Sa halip na mag-aral araw at gabi, isakripisyo ang tulog at katinoan para lang makakuha ng magandang grado. Kinontrol lang ni Yuyu ang mga nangungunang estudyante isa-isa, sinilipan ang kanilang mga sagot, at kinopya ang lahat. Sa ganoong paraan, nanguna si Yuyu sa bawat pagsusulit nang hindi man lang nagbubukas ng libro. Nang dumating ang oras para sa high school entrance exam, naharap si Yuyu sa isang problema. Wala siyang ideya kung sino ang matatalinong estudyante, kaya paano niya mapapasok ang tamang tao. Kung aksidente siyang napasok sa isang tao na kasing walang alam niya, magiging ganap na sakuna ang eksaminasyon. Sa kabutihang palad, ang mga nandadaya ay madalas na walang utak o napakatalino, at si Yuyu ay tiyak na ang huli. Lihim siyang pumasok sa mga review center, inalam kung sino ang mga nangungunang estudyante, anong mga asignatura ang kanilang husay, at kung sino ang makakasama niya sa parehong silid ng eksaminasyon. Nang makuha niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya, inubos ni Yuyu ang natitirang oras niya sa pagpapalipas oras. Hanggang sa araw ng eksamen, pagkatapos ay ginawa ulit ang dati niyang gawi. Sa huli, siya ang naging nangunguna sa klase, nagsilbing kinatawan ng mga estudyante, at nagbigay ng talumpati sa seremonya ng pagpasok. Ang buhay niya ay napakakislap, walang pinagkaiba sa mga perpektong bida na nababasa mo sa mga nobela. Si Yuyu ay hindi lang nagkaroon ng natatanging marka, mayroon din siyang kapansin-pansing itsura, guwapong mukha, kahanga-hangang pangangatawan, at mula pa sa Japan. Ang lalaking yun ay hindi na kailanman mahihirapan sa buhay. Ang makakuha ng pagtatapat ng pag-ibig araw-araw ay para lang isang ordinaryong martes para sa kanya. Sa bawat pagkakataon, tatanggihan niya lamang sila gamit ang dahilan na kailangan niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral at wala siyang oras para sa pag-ibig. Halata namang kasinungalingan yun dahil ni isang salita ay hindi niya pinag-aralan. Ang totoo, para kay Yuyu, walang sino man sa mga babaeng iyon ang kapantay niya. Ang tanging nakapukaw ng kanyang pansin ay si Yumi, ang beauty queen ng kanilang taon. Ngunit ang masyadong tahasang paglapit sa kanya ay magpapamukha sa top scorer na desperado. Kaya sa halip na umaksyon ng tahasan, nagplano si Yuyu ng isang klasikong bayani na nagal iligtas sa dalaga, na pamamaraan. Naghintay siya hanggang sa tatawid na si Yumi sa kalsada habang may paparating na kotseng mabilis, at saka sinikap na idirekta ang sasakyan patungo sa kinaroroonan niya, gamit ang kapangyarihan sa driver. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang sariling katawan, sumugod palabas, at itinulak si Yumi palayo. Sa ganoon, halos tuluyang nawala ang distansya ni Yumi at Yuyu. Matapos mailigtas ng isang napakagwapong lalaki, walang babae ang hindi bibilis ang tibok ng puso. Inanyayahan ni Yumi ang kanyang kaibigan na si Mike Han na sumama sa kanila para sa isang pastry date ngayong gabi upang patibayin ang kanilang pagkakaibigan. Si Mike Han ay isang matalinong babae na agad nalaman na siya ang paningit sa maliit na tagpong ito. Kaya nagdahilan siya tungkol sa aso ng kapitbahay na nangganganak at dali-daling umuwi. Ang ganoong kaklarong dahilan ay naging malinaw kay Yuyu na siya ay tumutulong sa kanya. Kaya binigyan niya ito ng isang buong pagpugay militar bilang pasasalamat. Ang date ay naging isang malaking tagumpay. Nagkasundo sina Yumi at Yuyu ng perpekto habang kumakain ng pastries at nag-uusap. Mula sa pagpupulong na yon, sa tuwing matatapos ang klase, yayayain ni Yumi si Yuyu na maglakad pauwi ng magkasama. Nang makita niya ang mga mensahe nito, ngumiti siya ng pagkalawak-lawak,
na parabang labis-labis ang kanyang kagalakan at nawawala sa sarili. Ang lahat sa paligid niya ay nakatitig ng may pagkabahala, kalahating nagtataka kung bigla niya silang lalapitan o bubulabugin. Nang marealize ni Yuyu na gumagawa na siya ng eksena, tinawag siya ng pasistem ng eskwelahan sa opisina. Akala ni Yuyu na walang seryoso, ngunit pagkatapos ay nagbigay ng nakagugulat na balita ang presidente ng student council. May nagsumbong sa kanya na Mandaya. Sa mesa ay mayroong bagong-bagong pagsusulit. Kung makakuha siya ng higit sa 70%, wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit kung mababa ang kanyang puntos, tapos na si Yuyu. Isang lalaki na hindi nag-aaral na binigla ng isang sorpresang solo na pagsusulit ay sapat na para manlamig ang kanyang dugo. Gusto niyang tumakbo ngunit hindi niya magawa. Umupo si Yuyu, iniisip na hawak ng estudyante sa harap niya ang mga resulta ng pagsusulit, ngunit lumabas na ito ay larawan ng nakababatang kapatid na babae ng lalaki na nagpapakita ng kanyang mga kurba. Nawala sa sarili si Yuyu at pinunit-punit ang litrato. Nang bumalik siya sa katinoan, lubos siyang naguluhan sa nangyari. Sinubukan ipaliwanag ni Yuyu na siya ang palm unit nito. Bigla na lang may sumulpot na babae na parang multo. Si Temari yun. May recording siya ng lahat bilang ebidensya. Sinabi niya na nakadapa si Yuyu buong oras. Kaya paano niya nakita ang litrato? Inakusahan ni Temari si Yuyu na may kakayahang sumapi sa iba at ginagamit ito para mandaya sa bawat pagsusulit. Nang sinubukan ipaliwanag ni Yuyu na mayroon siyang kondisyong medikal, inilabas ni Temari ang kanyang ulat ng kalusugan na nagpapakita na siya ay ganap na malusog. Dahil wala ng paraan para makipagtalo, si Yuyu ay umikot at tumakbo ng mabilis na parang may humahabol sa kanya. Biglang, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Nang makita yon, alam ni Yuyu na may masamang mangyayari at mas bumilis pa ang takbo niya. Habang mas tumatakbo siya, mas nagiging magulo ang mga bagay sa likuran niya. Sa kalagitnaan ng hagdanan malapit sa pampang ng ilog, biglang may isang binata na lumukso patungo sa kanya mula sa kung saan. Hinawakan ng lalaki si Yuyu at sabay silang itinaas sa himpapawid, na parang lumilipad kahit walang pakpak. Pagkatapos ay sabay silang humahagibis sa ibabaw ng tubig na parang humahampas na alon. Nang makabalik sila sa lupa, nanlalaki ng husto ang mga mata ni Yuyu, na parabang handa na siyang ilibing agad. Mahinang nagtanong si Yuyu kung anong klaseng kapangyarihan yun at kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Takajo na ang kakayahan niya ay halos parang teleportasyon, maliban lang at hindi siya makahinto sa eksaktong lugar na gusto niya. Naiwan si Yuyu na walang masabi. Pagkatapos ay lumitaw si Temari na may hawak na camcorder at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sila raw dalawa ay mula sa Hoshinome Academy, isang paaralan na itinayo partikular para sa mga taong may kakaibang kakayahan tulad ni Yuyu. Ang mga kapangyarihang ito ay nagsimula noong pagdadalaga, pagbibinata, at kapag lumipas na ang yugtong yun, unti-unting mawawala ang kanilang kakayahan kay Yuyu at sa lahat ng katulad niya. Iyon ang buong dahilan kung bakit umiral ang paaralan. Ililipat si Yuyu doon at sasali sa student council upang tukuyin at harapin ang sinumang umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan, tulad ng ginagawa na niya. Nang sinubukan ni Yuyu na tumutol, ibinunyag ni Temari na nakuha na niya ang pahintulot mula sa kanyang legal na tagapag-alaga. Mabilis na kumilos si Yuyu patungo kay Temari, handang manindigan, ngunit naglaho ito sa hangin. Ang sumunod niyang nalaman ay sumailalim siya sa isang matinding karanasan na halos hindi na makilala ang kanyang mukha. Maging ang sarili niyang mga magulang ay hindi na siya makikilala. Wala nang pagpipilian, kaya sumuko siya. Noong gabing yun pag-uwi ni Yuyu, sinabi ng nakababatang kapatid niyang si Ayo na tumawag ang Hoshinome Academy tungkol sa paglilipat nilang dalawa doon na may buong scholarship. Nagulantang si Yuyu. Lahat ng sinabi ni Temari ay totoo. Sina Yuyu at Ayo ay magkasamang nakatira. Matapos maghiwalay ang kanilang mga magulang, naiwan sila sa pangangalaga ng kanilang tiyo. Ngayong malaki na si Yuyu, nakatira na sila ng mag-isa, at ang dalawang magkapatid ay tanging ang isa't isa lamang ang maaasahan. Si Yuyu ay maaaring lubos na panggulo sa labas, ngunit sa bahay siya ay lubos na malambing. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Gaano man kapangit ang kanyang luto, uubusin niya yun lahat at pupurihin siya ng husto, hindi kailanman naglalakas loob na magsalita ng masama. Kinaumagahan, sinimulan na nilang mag-impake para sa paglipat. Dumating sina Temari at Takajo upang tumulong, batid ang kalagayan ng magkapatid.
Sa sandaling makita ni Yuyu ang mukha ni Temori, sumama ang kanyang loob at gusto niya silang paalisin. Ngunit matalino si Temori na dumiretso kay Ayo upang humingi ng pahintulot. Sa huli, wala nang nagawa si Yuyu kundi hayaan silang tumulong. Matapos may impake ang lahat, si Yuyu ay nagtungo sa paaralan kinaumagahan. Halos hindi pa siya nakakalabas ng pinto nang hilahin siya pabalik ni Ayo dahil nakalimutan niya ang kanyang baunan. Nang matuklasan niyang lumpia na naman, napangiwi siya sa pagkadismaya dahil 3 araw na sunod-sunod ang parehong ulam. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na iwan ang baon at nagtungo na sa paaralan. Ayon sa paliwanag ni Temori, ang akademya ay hindi lang para sa mga mayroon ng kapangyarihan, kundi pati na rin sa mga tao na nasa bingit ng paggising o may potensyal na magpaunlad ng kakayahan. Sa simula, inakala ni Yuyu na katawa-tawa ang paaralan, sa pagtitipo ng mga tao para lang sa pagkakaroon ng potensyal, ngunit ito ay lubos na kinakailangan. Bagaman tila nililimitahan at pinamamahalaan ng akademya ang mga gumagamit ng kakayahan, sa katotohanan ay pinoprotektahan sila nito. Kung matutuklasan ng mga siyentipiko na ang mga tao ay may supernatural na kapangyarihan, ano ang gagawin nila? Siyempre, kukunin sila upang pag-aralan at suriin ng detalyado ang kanilang pisikal na istruktura. Ang mga teenager na may kakayahan ay magtatapos sa kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Binitiwan pa nga ni Temori na ayaw niyang may iba pang matulad sa kanyang kapatid. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, bahagyang naunawaan ni Yuyu ang dahilan habang pumapasok siya sa kanyang bagong silid-aralan. Matapos ang pagpapakilala ng guro, nagpakita siya ng astig na pose upang ipakilala ang kanyang sarili, nagpaplano upang magpasikat at pahangin ng mga babae. Sa sandaling makita niya sina Temori at Takajo sa silid, alam niyang tapos na ang laro. Isang segundo pa ng pagpapanggap na astig at susuntukin siya ni Temori sa mukha, kaya't agad niyang itinigil ang pagpapanggap. Pagdating ng tanghalian, inanyayahan siya ni Takajo na kumain ng magkasama at iminungkahi na isama si Temori, ngunit tila hindi siya masyadong interesado sumama. Nang makitang siksikan ng kantina sa mga estudyante, nakaisip si Takajo ng ideya na gamitin ang kanyang kapangyarihan para lumaktaw sa pila. Malinaw na ipinagbabawal ng paaralan ang paggamit ng mga ganoong kakayahan, pero basta nakahanap sila ng pwesto. Walang kamera, ayos lang. Ang kapintasan ay wala siyang pagkakataong pumili ng tinapay na gusto niya dahil kailangan niya lang kunin kung ano ang mahawakan niya. Bago pa makakilos si Yuyu, umabante na si Takajo, sumisingit sa pagitan ng pila ng mga estudyante at ng tindero, kinuha ang sandwich gamit ang isang kamay at naghulog ng pera sa kabila. Sa sandaling nakuha niya ang tinapay, nagkaroon ng malakas na kalabog. Iyon ang resulta ng kanyang pagbagsak. Habang nagkakagulo ang lahat sinusubukang alamin kung ano ang nangyari, bumalik si Takajo kay Yuyu na may umaagos na dugo sa kanyang ulo, buong pagmamalaking dala ang tinapay. Tinanong ni Yu kung ayos lang siya, kahit na malakas ang agos ng dugo mula sa kanyang ulo. Iginiit ni Takajo na ayos lang siya. Nagsusuot siya ng espesyal na protection sa ilalim ng kanyang damit, kaya hindi kailanman nagiging masyadong malala ang mga pinsala. Habang kumakain sila, tinawag sila ni Temori sa opisina ng Student Council para sa trabaho. Walang ideya si Yuyu kung ano ang aasahan ng may dumating na taong basang-basa mula ulo hanggang paa. Inakala ni Yu na ang lalaki ay isang uri ng maltong tubig. Hindi man lang nag-react sina Temori at Takajo. Hinintay lang nila habang ang lalaki ay nagmamadaling lumapit sa mesa at naghulog ng isang patak ng tubig. Sa isang mapa, ipinaliwanag niya na ang gumagamit ng abilidad na ito ay isang channeler, saka lumabas agad ng silid. Ang lalaking yun ay isang katuwang ng Student Council. Ang kanyang kapangyarihan ay tukuyin at hanapin ang mga gumagamit ng abilidad na nagdudulot ng gulo. Hawak ang impormasyon, pinangunahan ni Temori ang 2 pa sa minarkahang lokasyon, na nalaman nilang isa pa palang middle school. Gaya ng dati, nauna siya at si Takajo, nagtanong sa mga estudyante kung may kakaiba bang nangyayari kamakailan. Matapos ang ilang pagsisiyasat, nakakita si Temori ng isang kainahinalang individual na agad namang tumakbo. Nang makita niya ito, hindi ito naging masyadong problema dahil naroon si Yu. Binuka lang niya ng malaki ang kanyang mga mata, at ang estudyanteng tumatakbo ay biglang natigilan at ibinuhos ang lahat ng laman ng kanyang bag. Hinalungkat ito ni Temori at nakakita ng 2 litrato,
Isa rito ay isang see-through na larawan na nagpapakita ng panloob na kasuotan at anyo ng katawan ng isang estudyanteng babae sa ilalim ng kanyang damit. Isipin na ang kapangyarihang kasintindi ng channeling ay ginagamit para sa ganito. Sinimulan ni Tamori siyang tanungin, at umamin ang estudyante na hindi siya ang kumuha ng mga litrato. Nabili niya ang mga ito mula sa isang nagngangalang Yudo. Kasunod ng impormasyong yon, natuntun nila si Yudo sa archery club, kung saan siya ang presidente. Natural lang, natarante si Yudo nang mabunyag ang kanyang sikreto, ngunit hindi siya agad inipit ni Tamori. Tinanong niya siya ng mahinahon at matyaga. Kalaunan ay bumigay si Yudo. Ang kanyang mga magulang ay may sakit at mahina. Kung hindi siya kikita, paano mabubuhay ang kanyang pamilya? Naunawaan ni Tamori ang kanyang hirap, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring kumita ng pera sa ganoong immoral na gawain. Masisiyahan ba talaga ang kanyang mga magulang kung alam nila kung saan galing ang perang yun? Takot na isusumbong siya ni Tamori sa pulisya, naglabas si Yudo ng litrato at nagbanta. Upang gumawa ng larawan na makakapagbigay sa kanya ng malaking kahihiyan kung susubukan niyang pigilan ito. Sa mismong sandaling yon, biglang nawala sa sarili si Yudo at iniabot ang litrato kay Tamori. Iyon ang gawa ni Yudo mula sa likod ng mga eksena. Naitulak sa sukdulan, nawala ng ulirat si Yudo at itinaas ang kanyang pana bilang pananakot. Ang layunin lamang niya ay takutin sila, ngunit sa kanyang takot, talagang pinakawalan niya ang pana. Sa kabutihang palad, sumugod si Takajo sa tamang oras upang saluhin ang pana habang lumilipad at iligtas si Tamori. Nakita ang lahat ng ito, hindi nagalit si Tamori. Sa halip, sinabi niya kay Yudo na huwag mag-alala. Naroon lang siya para babalaan ito na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan sa ganitong paraan. Kung mahuhuli siya ng mga awtoridad, mapupunta lamang siya bilang paksa ng pag-aaral sa isang pasilidad ng pananaliksik. Sa wakas ay naunawaan ni Yudo ang bigat ng sitwasyon at sumang-ayon na itigil ang pag-abuso sa kanyang mga kakayahan. Matapos ayusin ang lahat, biglang sinabi ni Tamori kay Yuyu na libre siya kinabukasan at gusto niya itong dalhin sa isang lugar. Kaya pagkatapos mismo ng klase, umalis silang dalawa. Medyo mahaba ang biyahe. Kinailangan nilang bumili ng pagkain sa daan at lumipat ng sasakyan ng 2 beses bago marating ang kanilang patutunguhan. Ito ay isang psychiatric hospital, kung saan ginagamot ang nakatatandang kapatid ni Tamori. Bago mangyari ang trahedya, masaya ang kanilang pamilya. Nakapasok si Tamori sa kanyang pinapangarap na paaralan, at ang kanyang kapatid ay malapit nang magkaroon ng malaking tagumpay sa kanyang hilig sa musika, akma nang pumirma ng kasunduan sa isang record label. Tapos bigla na lang, ipinilit ng kanilang ina na ipadala silang dalawa sa isang boarding school, kahit na hindi sumasang-ayon si Tamori o ang kanyang kapatid. Hindi kailanman naintindihan ni Tamori kung bakit. Siguro naubusan ng pera ang kanilang ina, o siguro ay pinipilit siya ng isang mahiwagang puwersa. Nang makapasok na sila sa paaralan, nalaman ni Tamori na ang kanyang kapatid ay may kakaibang kakayahan. Hindi na niya ito nakita pa dahil palagi itong kinukuha para sa mga eksperimento. Mismong si Tamori rin ay kalaunan sumailalim sa parehong pagtrato. Ngunit sa kabutihang palad, wala siyang ipinakitang abnormal na senyales noon, kaya nanatili siyang walang pinsala. Tungkol naman sa kanyang kapatid, nakita ni Yuyu ang resulta gamit ang sarili niyang mga mata. Ang lalaki ay hindi na ang dating siya, nakatakdang gugulin ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay na naliligaw sa kabaliwan sa loob ng isang psychiatric ward. Gusto malaman ni Yuyu kung bakit hindi sinubukang iligtas siya ng mga siyentista. Lubos na naintindihan ito ni Tamori. Para sa mga taong yon, ang mga user ng kakayahan ay wala ng iba kundi mga baterya. Marami pa sa labas. Kapag naubos ang isa, palitan lang ng bago. Bakit pa mag-aaksaya ng lakas para iligtas ang isang tao? Pagkatapos ng paglalakbay na yon, sa wakas ay naintindihan ni Yuyu kung bakit labis ang pagmamalasakit ni Tamori sa mga gumagamit ng kakayahan. Nag-umpisa siyang mag-alala. Kung sakaling mapunta siya sa kamay ng iba, mararanasan din ni Ayo ang ganoong uri ng sakit. Kinagabihan, nagluto si Ayo ng curry. Pinananabikan yon ni Yuyu. Ngunit sa sandaling matikman niya, matamis ito tulad ng isang panghimagas na sabaw. Hindi rin ganoon kaiba sa egg rolls, talaga. Kinaumagahan, ipinilit pa rin ni Ayo na magluto ng tanghalian, kahit sinabi ni Yuyu sa kanya na isang kaibigan ay nagpapagamot sa kanya noong hapong yun. Dahil luto ito ni Ayo, hindi na kaya na ni Yuyu na itapon ito.
Ang tanging nagawa niya ay dalhin ito sa eskwelahan at piliting ubusin. Sa tanghalian ng araw na yon, pumasok si Yuyu sa cafeteria at nakita si Tekajo na may mukhang puno ng dugo. Kung hindi niya kilala ang lalaki, nanumpa sana si Yuyu na nahuli si Tekajo na namboboso sa isang babae sa banyo, at malubhang napinsala ang ulo dahil dito. Sa kalahati ng kapasidad ng utak ng isang normal na tao at isang hindi pa buong superpower, tunay na hindi maintindihan ni Yuyu kung paano nakaligtas si Tekajo ng matagal. Maging ang mga kwento ng engkanto ay hindi maglalakas loob na sumulat ng ganoon kahirap paniwalaan. Pagkatapos kumain, may trabaho na naman silang gagawin. Muling pumasok ang maltong tubig sa silid. Lubos na naguguluhan si Yuyu, nagtataka kung ang lalaki ay may kakaibang pisikal na kalagayan o kung kakalabas lang nito mula sa pagkalunod. Ipinaliwanag ni Tekajo na ang pagiging basang-basa ang kondisyon para gumana ang kanyang kapangyarihan. Sinusundan ang patak sa mapa, ipinaliwanag ng lalaki na sa pagkakataong ito, ang kakayahan ay pagpapadaan, na nangangahulugang ang kapangyarihang hayaang sumapi ang patay sa buhay na katawan, isang kapangyarihan na malamang ay hindi magdudulot ng gaanong pinsala. Akala ng lahat ay hindi yun nakakapinsala hanggang sa bigla niyang sinabi ang dalawang salita, pyrokinesis, na nangangahulugang ang target na ito ay may dalawang kakayahan. Agad na hinayla ni Temori ang mga bata palabas ng pinto. Ang isang taong tulad niyan ay mabilis na makakakuha ng atensyon. Tulad ng kanyang hula, nang dumating sila sa tinukoy na lokasyon, napansin ng matatalas na mata ni Temori ang ilang bagay na kakaiba. Una, ang mga lumang cargo box ay nagkalat. Pagkatapos, mayroong magulong bakas ng paa na nakakalat sa buong lupa, isang malinaw na tanda na may naganap na paghabol. Matapos magtanong sa mga lokal, nalaman ni Temori na nakita ang isang sikat na batang babae na nagngangalang Yuyu. Dahil isa siyang idolo, inakala ng mga nakatingin na kumukuha sila ng isang eksena sa aksyon. Nang marinig ni Tekajo ang pangalang Yusa, nagningning ang kanyang mga mata na parang paputok dahil idolo niya rin ito. Kaya niyang isa-isahin ang bawat detalye ng talambuhay ni Yusa na parang siya mismo ang nagpalaki at nagmamasid dito mula nang ipanganak. Habang sasabihan na sana ni Yuyu si Tekajo na bumalik sa paksa, napansin ni Temori ang isang misteryosong figura na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Hinabol niya ito sa likod ng kanto, ngunit nakatanggap siya ng malakas na suntok sa mukha na naging dahilan ng kanyang pagkatumba sa lupa. Nang makita yon, agad na sumapi si Yuyu kay Tekajo at ibinulusok ito ng patiwarik patungo sa lalaki na may buong lakas. Ang pagtama ay nagdulot upang umubo ang lalaki ng matindi. Sa kasamaang palad, si Yuyu ay nasa loob pa rin ng katawan ni Tekajo sa sandaling yon, kaya't naramdaman niya ang sakit ng napakatindi, halos masuka at halos hindi na mapigil ang sarili sa kinatatayuan. Isa itong talagang masamang estratehiya. Sa kabila niyon, ang pagtatangka ng lalaki na tumakas ay nagpatunay sa hinala ni Temori na sangkot siya. Binalaan niya ito na sabihin ang lahat ng nalalaman nito, o sisipain niya ito ng matindi sa maselang bahagi, na magdudulot ng matinding pinsala. Inamin ng lalaki na sinusunod lang niya ang utos mula sa isang ehekutibo ng istasyon ng TV na habulin si Yusa. Hindi niya alam kung sino ang nagbigay ng utos o kung bakit. Matapos siyang pakinggan, tumawag si Temori ng ambulansya. Nang mga sandaling yon, may lumapit na lalaking pula ang buhok at nagtanong kung sino silang lahat at bakit nila hinahanap si Yusa. Walang itinago si Temori at sinabing siya ay may espesyal na kakayahan tulad din ni Yusa, at naroon lamang siya upang tumulong. Hindi agad ito pinaniwalaan ng lalaking pula ang buhok noong una. Hindi hanggang sa biglang naglaho si Temori at muling lumitaw mismo sa harapan niya. Mula noon, naniwala na siya at iginiya ang grupo sa silid kung saan nananatili si Yusa. Hindi niya nga alam kung Yusa ba o Miss A ang itatawag niya rito, lalo na kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Sa simula, naisip ni Temori na may dissociative identity disorder si Yusa, ngunit pagkatapos kausapin siya, tila normal naman ang lahat. Nang hindi pa nila malaman kung ano ang problema, si Yusa ay nagbago mula sa isang malumanay at mabait na babae tungo sa isang taong magaspang at agresibo, nagpapalabas ng enerhiya ng isang basegulero na handang makipag-away kahit kanino. Biglang sumiklab ang apoy mula sa kanyang mga kamay, at nagsimulang masunog ang buong silid. Hindi pa siya tumigil hanggang sa sigawan siya ng iba. Tinanong kung gusto niyang saktan ang lahat sa pamamagitan ng pagsunog sa buong silid, at doon lang tumigil si Binibining A.
Si Miss A ay ang nakatatandang kapatid ni Yusa na namatay sa isang aksidente 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, naintindihan na ni Tamori. May kakayahan si Yusa na maging daluyan ngunit hindi niya ito makontrol. Nang angkinin siya ni Miss A, nagkaroon din siya ng kapangyarihan ng pyrokinesis. Dahil dito, nagkaroon si Tamori ng malabong larawan ng sitwasyon ni Yusa. Tungkol naman kung bakit sinusundan si Yusa, ito ay dahil kinuha niya ang telepono ng isang makapangyarihang executive ng TV station. Sa loob nito ay may mga mensaheng ipinagpalit ng mga mapanganib na kriminal, kasama ang ebidensya ng kanyang paglustay ng pondo ng kumpanya. Kasalukuyan, nasa isang mahirap na kalagayan si Yusa. Kung ibibigay niya ito sa pulisya, ipagkakanulo niya ang kanyang manager at masisira ang kanyang kinabukasan sa trabaho, ngunit ang itago ito at magpanggap na walang alam ay hindi rin opsyon. Tiyak na pipigilan siyang magsalita ng mga kriminal. Sa kabutihang palad para kay Yusa, naroon na si Tamori. Nakaisip siya ng isang planong walang palya. Tatakutin ni Yusa ang mga ito para mapasunod ng hindi lumalabag sa anumang batas at masisiguro ang kanyang sariling kaligtasan. Nang gabing yun, nag-ayos si Yusa ng isang pulong sa labas kasama ang manager. Dalawa sa mga kaibigan ni Binibining A ang nakasingit sa grupo nang hindi napapansin habang walang nagbibigay pansin. Nang nasa posisyon na ang lahat at nagsimulang magbanta ang manager, si Binibining A na ang umako. Sa halip na matakot, mas matindi pa siya kaysa sa isang siga sa kalye. Sa isang simpleng kaway ng kanyang kamay, dalawa sa kanyang mga tauhan ang biglang binalot ng apoy. Bago pa man lubos na maramdaman ng manager ang takot, muling itinaas ni Miss A ang kanyang kamay. Sumunod sa kanyang mga galaw, ang isa sa kanyang mga tauhan ay lumipad patagilid habang ang isa naman ay kumuha ng kutsilyo at sinaktan ang sarili sa binti. Lumapit si Miss A mismo sa mukha ng manager at nagpakawala ng ilang hampas. Si Tamori, na hindi nakikita sa harap niya, ay sunod-sunod na sumuntok ng walang mintis, na lumilikha ng ilusyon na si Yusa ay isang makapangyarihang nilalang na may napakalakas na kakayahan. Ngayon, ang manager ay halos maihi sa sobrang takot. Nang isauli ni Yusa ang kanyang telepono, kumari pa siya ng takbo nang hindi na lumingon. Dahil doon, nagtapos ng perpekto ang buong operasyon. Pagkaraan, binanggit ni Tamori ang pag-e-enroll kay Yusa sa kanyang akademya. May mga gustong tumutol, ngunit ito ang pinakamagandang opsyon kung ayaw nilang makuha si Yusa ng mga siyentipiko, dahil ang ganoong uri ng buhay ay mas masahol pa sa impyerno. Ang lalaking may pulang buhok ay natatakot na hindi na niya makikita si Miss A muli. Ipinunto ni Tamori na ang katotohanang nagawa nilang magkita ay abnormal na. Pinag-isipan nito ni Sho sandali, pagkatapos ay pinakiusapan ng lahat na umalis upang makapagsabi siya ng ilang huling mga salita kay Binibining A. Ang totoo, matagal nang umiibig si Sho kay Binibining A, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong umamin bago siya pumanaw. Para lalo pang maging masakit, siya ang nagmamaneho sa aksidenteng yun, at ang konsensya ay bumabagabag sa kanya simula noon. Ngunit hindi yun ganoon ang tingin ni Binibining A. Ang paghahanap ng kilig ay kanyang pagpili. Walang pumilit sa kanya, para doon siya palaging nabuhay. Maglaro ka ng apoy at masusunog ka. Subukan mo ng husto ang iyong swerte at ito'y mauubusan. Naunawaan yun ng perpekto ni Binibining A at hindi niya sinisi si Sho kahit kaunti. Sinabi lang niya sa kanya na kalimutan na siya at magsimula ng bagong buhay. Nang matapos ang trabaho, huli na namang umuwi si Yuyo at napag-alitan ni Ayo dahil sa hindi nila pagsasabay ng hapunan. Buti na lang at ipinapalabas sa TV ang isang clip ng pagkanta ni Yusa, at dahil fan din si Ayo, agad siyang nagmadali upang manood. Lalo pa siyang nasabik nang malaman niyang nakilala ng kanyang kapatid ang kanyang idolo ng personal, kaya halos damyugo ang kanyang ilong sa sobrang tuwa. Mas matindi pa ang kanyang pagkasabik. Kinaumagahan, dahil hindi nakakain si Yuyo ng tanghalian sa eskwelahan, si Ayo na ang gumawa ng almusal. Ang ulam ay French toast, at syempre, babad na babad ito sa kanyang signature homemade na sarsa na nakapagpasuka kay Yuyo noon din. Pero luto ito ng kanyang kapatid, kaya kahit bawat subo ay nakapagpabula sa kanyang bibig, hindi pa rin siya tumigil sa pagkain. Napansin ni Ayo ang kakaibang kilos ng kanyang kapatid at inakalang constipated ito, na nagmungkahi na lumiban ito sa klase at magpahinga. Takot na ang pananatili sa bahay ay nangangahulugang kakain pa siya ng mas maraming luto ni Ayo at magbabawas ng taon sa kanyang buhay. Mas mabilis pang kumain si Yuyo at mabilis na tumakbo papuntang eskwela.
Magulo rin doon ang sitwasyon. Nabalitaan ng mga estudyante na lilipat si Yusa at nahihibang na sila. Lahat ng batang lalaki maliban kay Yuyu ay halos tagahanga niya. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa silid-aralan nang pumasok ang guro na may kasamang bagong estudyante, at walang iba kundi si Yusa mismo. Sasali siya sa klase ni Yuyu. Bawat estudyanteng lalaki ay napatayo, sumisigaw at nagbubunyi, habang ipinukpok ng guro ang kamay niya habang sinasabihan silang tumahimik at umupo. Sakto nang napakalma niya sila, nagbigay ng matamis na pagbati si Yusa na humihingi ng suporta sa lahat, at ang unol na Tekajo ay napatayo ulit at sumigaw ng pangalan niya. Hindi maaaring pabayaan ng ibang lalaki na siya ang bumida, kaya lahat sila ay tumalon at nagbunyi. Ang guro ay kinailangan na namang ihampas ang mesa, halos sumisigaw na kung sino man ang mag-ingay pa, ay mapaparusahan ng matindi. Sa tanghalian, natural lang na si Yusa ang pinagkakaguluhan. May mga estudyante pa nga na nagdedebatehan tungkol sa pag-add sa kanya sa social media. Nang mga oras na yun, kumanta si Yusa ng isang kanta mula sa isa sa kanyang mga palabas, at ang dalawang lalaki na malapit ng maglaban ay biglang nagkamay at nagkaayos. Nang sandaling yun, lumapit si Tamori, kinuha ang kamay ni Yusa, at dinala siya sa opisina ng Student Council. Lumitaw muli ang multo ng tubig. Gaya ng dati, nagpatak siya ng tubig sa mapa at inanunsyo na sa pagkakataong ito, ang kakayahan ay telekinesis. Matapos matukoy ang address ng sekundaryang paaralan, inihagis ni Tamori ang isang sports magazine para makita ng lahat. Ito ang target na matagal na niyang minamanmanan. Pagkatapos, pinatugtog niya ang isang video ng laro ng baseball para sa grupo. Sa screen, isang estudyanteng lalaki ang naghagis ng bola nang may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Napakaliko ng bawat kurbada kaya halos hindi ito kapani-paniwala. Nag-zoom in si Tamori sa braso nito at nag-pause bago mismo ang paghagis, batay sa posisyon ng kamay nito. At anyo ng paghagis, walang paraan na ang teknik na yun ay makakagawa ng ganoong matalim na kurbada. Iba pang mekanika ay magreresulta sa diretsyong hagis, siguro may bahagyang liko sa pinakamahusay, ngunit hindi isang knuckleball na ganoon. Telekinesis lamang ang makakapagpangyari ng ganoon. Mula roon, napagpasyahan ni Tamori na siya ang target na kanilang hinahanap. Nang matapos ang pagpupulong, pumunta sila upang hanapin ang estudyante, isang batang nagngangalang Erofumi. Diretso sa punto si Tamori, pinayuhan siya na huwag abusuhin ang kanyang superpower dahil hindi ito magtatagal ng habang buhay. Kapag umabot na siya sa pagtanda, ito ay mawawala. Kung malalaman ng mga siyentista, lagot si Erofumi. Sa simula, nagkunwari siyang walang alam, nagpapanggap na isang ordinaryong bata na walang nalalaman. Nabuwag ang pagpapanggap na yun sa sandaling ipinakita ni Tamori ang kanyang kakayahan at nagkamali sa paggamit nito kay Yusa, na naglantad ng mga apoy na sumasayaw sa kanyang kamay. Sa puntong yun, hindi na kayang magkunwari ni Erofumi na walang alam. Hindi rin gaanong nagpilit si Tamori. Nag-alok siya ng kasunduan. Maglalaro ang magkabilang panig ng baseball. Kung mananalo ang koponan ni Tamori, titigilan niya ang paggamit ng kanyang kapangyarihan sa mga laro. Kung matatalo siya, iiwan na nila siyang mag-isa ng tuluyan. Nang maayos na yon, ibinalik ni Tamori ang lahat. Nagsimulang mag-alala si Yuyu, tinatanong kung mayroon ba sa baseball team ng kanilang paaralan ang makakatama talaga sa knuckleball ni Erofumi. Direct so namang sinabi ni Tamori na wala. Tinanong naman ni Yuyu kung mayroon sa team na may superpowers. Muli, wala. Habang nagtataka si Yuyu kung paano sila mananalo, ipinaalala ni Tamori na mayroon pa rin sila sa kanilang sarili. Lahat ay lalahok at gagamitin ng kanilang mga kapangyarihan upang daijin si Erofumi. Wala nang ibang paraan upang manalo. Matapos tipunin ng team, nagpakita ang lahat sa baseball field. Nang magsimula ang laro, pinatunayan ni Erofumi na siya ay isang matinding pitcher na nagdulot sa kanila ng matinding hirap. Ang kanyang mga nakakalinlang na pitche ay halos imposibleng basahin, at halos walang sinuman ang may sapat na bilis ng reaksyon para makatama. Sa kabilang banda, nahirapan din ang koponan ni Erofumi na makapuntos dahil sa napakatibay na depensa ng koponan ni Tamori. Hindi man gaanong nakapag-ambag si Yusa sa field, ngunit ang tanging kailangan lang niyang gawin ay kumanta upang pasiglahin ang espiritu ng lahat, at pagkatapos ay ipasa ang mga bagay kay Mais. Hindi tulad ng kanyang malumanay na nakababatang kapatid, si Mais ay mabangis at may likas na galing sa palakasan, na kahit
Nahuli si Yuyu nang hindi handa. Ang laro ay nauwi sa tabla, walang panig na nakapuntos. Nang marating nila ang kritikal na sandali, sinenyasan ni Tamori ang lahat na simulan ang paggamit ng kanilang mga kapangyarihan. Ginamitan ni Yuyu ng kapangyarihan ang mga kalabang batuta ng paisa-isa, dahilan upang hindi nila mapalo ang bola. Mukhang ito na ang tagumpay na kailangan ng koponan ni Tamori. Ngunit biglang sumugod ang isa sa mga kasamahan ni Erofumi sa base. Napakabilis ng pagbabago sa estratehiya kaya hindi nakatugon si Tamori sa oras, at ibinigay nila ang 1 puntos. Ngunit mabilis nilang tinabla ang laro nang lumapit si Mais sa batter's box. Napakalakas ng kanyang palo kaya't si Erofumi ay nakatayo lamang doon at nanood sa mapait na pagkatalo. Ang huling batter ay si Yuyu. Sadyang inilagay siya ni Tamori sa pwestong ito dahil alam niyang wala nang mas mahusay sa pandaraya kaysa sa kanya. Totoo sa kanyang inaasahan, sa simula ay hindi makasabay si Yuyu sa bilis ni Erofumi, ngunit sa pinakahuling pagpalo, sa wakas ay nagawa niyang masubaybayan ang galaw ng bola. Ang kanyang mga palo ay hindi sapat na mapanganib upang bantaan ang koponan ni Erofumi, ngunit sapat na ang mga ito upang panatilihing ligtas ang sarili niyang koponan. Naging matindi ang kanilang personal na labanan, si Erofumi ang naghagis at si Yuyu ang pamapalo. Kalaunan ay napagtanto ni Erofumi na kailangan niya ng mas matalim na kurba, kaya ibinuhos niya ang bawat patak ng ang kanyang kapangyarihang telekinetic sa paghagis. Nabigo si Yuyu sa huling hataw, ngunit nagkamali din ang catcher ni Erofumi. Agad sinunggaban ni Misa ang pagkakataon at mabilis na tumakbo patungo sa base. Tinangka ng baseman na harangan siya, ngunit mas mabilis si Misa. Naka-score siya ng 10 puntos para sa koponan ni Tamori, sinelyuhan ang huling resulta. Matapos ang pagkatalo, lubos na nalungkot si Erofumi, ngunit hindi para sa kanyang sarili. Nalungkot siya para sa kaibigan na nakagawa ng mahalagang galaw sa laro. Wala kailanman ambisyon si Erofumi na maglaro sa malalaking liga o maging propesyonal. Wala siyang talento, ngunit iba ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan na yon ay isang mabuting tao na, sa kabila ng pagkaalam na mahina si Erofumi bilang manlalaro sa isang mahinang koponan, ay pinili pa ring makipaglaro sa kanya. Iyon ang dahilan ni Erofumi sa pagdaya. Pinakinggan siya ni Tamori at tunay na iginalang ang kanyang intensyon. Hindi siya nandadaya para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kaibigan, at iyon ay kahanga-hanga. Ngunit marahil ay mali ang pinili niyang paraan upang suportahan ang kaibigang yon, kung hindi siya makakapaglaro sa tabi niya sa field. Si Erofumi ay maaaring palaging tumayo sa likod ng mga eksena, pinapanood ang kanyang kaibigan na makipagkumpetensya at sinusuportahan siya. Sa tuwing mahalaga ito, nang hindi na kailangang mandaya at ilagay sa peligro ang lahat ng ganito. Kinabukasan, hindi pa rin hamupa ang sigla sa silid-aralan mula sa presensya ni Misa. Lahat ay nakapaligid pa rin sa kanya, pinupuri ang kanyang mga walang bahid na kanta. Ayos ang lahat hanggang sa may isang grupo ng mga estudyanteng babae ang pumasok mula sa labas at dumiretso kay Tamori. Bawat isa sa kanilang mukha ay punong-puno ng galit, na para bang matagal na nilang kinikimkim ang puot sa loob ng 1,000 taon. Hinawakan nila ang kanyang mga kamay at inilabas siya mula sa silid-aralan. Lumingon si Yu kay Takajo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nagiling lang ng ulo si Takajo na may malalim na buntong hininga, at sinabi sa kanya na mas mabuti pang huwag na lang alamin. Ngunit hindi napigilan ni Yu ang kanyang pagkausyoso at sinundan sila. Kinorner ng mga babae si Tamori at sinimulan siyang saktan ng matindi, salungat sa inaasahan ng sinuman. Hindi lumaban si Tamori, hindi niya sinaktan ng isa man sa kanila o nagdulot ng malubhang pinsala sa kanila. Hinayaan lang niya ang lahat ng walang kahit bahagyang pagtutol, na para bang naniniwala siyang karapat-dapat siya sa bawat tama. Nang umalis ang mga babae, dali-daling lumapit si Yu at tinanong kung ayos lang siya. Siyempre, ayos lang siya, sabi ni Tamori, medyo masakit lang. Tumayo siya at, sa kabila ng kanyang mga pinsala, dumiretso siya sa opisina ng Student Council at hinintay ang water ghost na pumasok. Matapos niyang patikan ng tubig ang mapa gaya ng dati, inilabas ni Tamori ang isang magazine na may temang okulto. Sa loob nito ay isang kwento tungkol sa isang taong nakitang lumilipad sa Japan. Ang water ghost ang nagturo sa mismong individual na ito. Ang pagkakaroon ng isang gumagamit ng kakayahan na itinatampok sa isang magazine ay isa ng kritikal na sitwasyon. Gusto itong ayusin ni Tamori bago pa man malaman ito ng mga siyentista.
Sa pagkakataong ito, hindi tiyak ang lokasyon. Ang minarkahang lugar ay isang malawak na kabundukan, at ang paghahanap ng isang tao roon ay maaaring ubusin ang kanilang lakas nang walang anumang resulta. Tinaya ni Tamori na magtatagal ang misyon, kaya lahat sila ay sabay-sabay na namili sa isang supermarket. Di tulad ng inaasahan para sa isang seryosong misyon, punong-puno ang pinamili ni Tamori ng merienda at pagkain, na parang isang picnic sa halip na isang operasyon. Habang namimili, sina Tamori at Yuyu ay nagtatalo tulad ng isang magkasintahan na nag-aaway. Sinabi ni Yu na talagang hindi siya makapaniwala na sandali pa lang silang magkakakilala. Nang makuha na nila ang lahat, ang apat sa kanila ay sumakay papunta sa itinakdang bulubundukin at nagtayo ng kampo. Kung walang tolda, pagpipiestahan sila ng lamok sa buong magdamag. Matapos may tayo ang mga tolda, nagsindi ng apoy si Misa at nagsimulang mag-ihaw. Ang pambungad na putahe ay inihaw na mais. Wala nang ibang binili si Tamori kundi mais, at kung hindi ipinaalala ni Yuyu, buong biyahe silang kakain na parang mga herbivore. Sa una ay tuwang-tuwa si Misa sa masarap na pagkain, ngunit naawa siya sa kanyang nakababatang kapatid, kaya umalis siya at hinayaan na lamang si Yusa na mag-enjoy sa pagkain. Sa mata ni Yusa, si Misa ay tunay na isang napakalakas na babae na kaya niyang takutin ng sinumang lalaki. Ngunit pagdating sa kanyang nakababatang kapatid, si Misa ay palaging napakabait at malumanay. Sa tuwing pinag-uusapan ni Yusa si Misa, hindi niya namamalayan na siya ay dadaldal ng dadaldal. Pagkatapos kumain, naglaro ng video game sina Yusa at Tekajo, sa isang napakahalagang sandali. Sakto nang ipapakita na sana ni Tekajo ang kanyang husay at mapahanga ang kanyang idolo, inagaw ni Misa ang laro, at biglang, ang plano ni Tekajo na mapalapit sa kanyang paboritong celebrity ay nawasak at hindi natupad. Nang matapos silang magsaya, naghiwalay sila ng dalawahan para sa bantay gabi. Ang maglaro sa isang hindi pamilyar na kagubatan ng walang bantay ay magiging masamang ideya. Bawat shift ay 4 na oras na may 2 tao, si Tamori ay ipinarace kay Misa, at si Yuyu ay ipinarace kasama si Tekajo. Kinabukasan, hindi pa rin nila natagpuan ang taong may kakayahang lumipad, ngunit nanatili silang relax, nangingisda at iniihaw ang kanilang huli. Pagsapit ng ikalawang araw, hindi na kinaya ni Yusa at gusto nang maligo. Nakapaghanda na si Tamori para sa kanya, isang batya ng tubig na iniinit sa maliit na apoy. Medyo makaluma ang itsura nito, ngunit ang karanasan ay walang maipipintas. Para sa mga lalaki, hindi sila nakakuha ng ganoong karangyan. Kung gusto nilang maligo, maaari silang bumaba sa ilog at maligo doon. Sa pagtingin kay Tekajo, napayat na tila galing sa hunger strike. Sa loob ng maraming taon, medyo nagulat si Yuyu nang makita ang aktwal na kalamnan nang habarin niya ang kanyang damit. May katuturan naman, dahil sa walang ingat na kapangyarihan ni Tekajo, kung walang malakas na katawan, baka mapahamak siya sa sarili niyang kakayahan. Pinayuhan din ni Tekajo si Yuyu na magsanay, na sinabing maaaring dumating ang araw na haharapin nilang lahat ang mga panganib na hindi nila inaasahan. Binaliwala ito ni Yuyu, sinabing ang kanyang kapangyarihan ay hindi man lang tumatagal ng 5 segundo, kaya sino ang mag-aabalang puntiryahin siya? Parang may gusto pang sabihin si Tekajo ngunit nagpigil. Nang muling magsama-sama ang grupo, nagsimulang mag-alala si Yuyu dahil hindi pa nila natagpuan ang kakayahan. User pa, naghihintay si Yu sa bahay at hindi siya pwedeng manatili dito magpakailanman. Hindi nagmamadali si Tamori. Sa katunayan, sinabi niya na malapit nang matapos ang mga bagay-bagay. Tupad sa kanyang salita, kinabukasan ay lumitaw ang isang binata at iginiit na umalis sila. Agad siyang kinilala ni Tamori bilang user ng abilidad. Ito ay pribadong bundok, at ang binata ay nanghihimasok dahil liblib ito, kaya perpekto ito para sa pagsasanay. May footage pa nga si Tamori ng kanyang panghihimasok bilang ebidensya. Sa sandaling nabanggit niya yon, kumari pa siya ng takbo at dirdirtsong bumagsak sa isang napakalalim na hukay. Na inihanda niya ng maaga. Upang hindi siya mahulog at mamatay, wala siyang pagpipilian kundi lumipad pataas sa himpapawid. Ngayon, hindi na ito may tatago. Lumipad siya patungo kay Tamori at inagaw ang kamera. Sumugod si Misa patungo sa kanya ngunit hindi niya ito naabot sa oras. Hinawakan ng bata ang kamera at lumipad pataas sa langit. Sa puntong ito, wala nang nagawa si Yuyu kundi sakupin ang kanyang katawan.
Ang tanging problema ay nang idilat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang nakakatakot na taas. Kung bumagsak siya mula sa taas na ito nang walang preno, ang buong ibabang bahagi ng kanyang katawan ay matinding masisira sa pagtama. Sa kritikal na sandaling yon, buong lakas na sinubukan ni Yuyu na kontrolin ang kakayahang lumipad ng bata upang pabagalin ang pagbaba nito. Kalaunan ay bumalik si Yuyu sa kanyang sariling katawan, at nakaligtas din sa pagkahulog ang isa pang lalaki. Mabilis na lumapit si Tamori upang tignan siya. Sa kabutihang palad, hindi masyadong malala ang mga sugat, ilang pasa lang at posibleng ilang bali ng buto sa pinakamasamang kalagayan. Saka lang gustong malaman ng bata kung sino ang 4 na taong ito. Nang walang paligoy-ligoy, pinakita ni Tamori kay Misa ang kanyang apoy. Ipinaliwanag niya na wala silang masamang intensyon, at na ang taglay niya ay hindi isang superpower, kundi parang isang kondisyon na dumating kasabay ng pagbibinata. Hindi lang siya ang nagtataglay nito. Marami ring iba ang may kakayahan. Ngunit higit sa lahat, hindi niya ito maaaring gamitin ng padalos-dalos. Kapag nalaman ng mga siyentista, tapos na ang lahat. Siya ay sasailalim sa masusing pagsusuri para sa pananaliksik, kasama na ang mga bahaging ayaw niyang galawin. Kung gusto niyang mabuhay, dapat niyang ihinto ang paggamit nito at itago. Matapos siyang matagumpay na mahikayat ni Tamori, umuwi si Yuyu at hinarap ang galit ni Ayo. Galit na galit ang dalaga dahil 2 araw siyang nawala nang hindi umuwi. Sa kabila ng kanyang galit, nilutuan pa rin niya ito ng isang kumpletong pagkain. Pagkakita ni Yuyu sa isang mangkok ng noodles na walang pula, labis siyang natuwa at nilamon niya ito na parang isang gutom na tigre. Ang napakasarap na lasa ay matagal na niyang hindi natitikman. Sinamantala ang pagkakataon, sinabi ni Yuyu kay Ayo na masarap ang pagkain at nagmakaawa na magpatuloy na siyang magluto mula ngayon at huwag nang gamitin ang sekretong sarsa ng pamilya. Habang masaya silang kumakain ng magkasama, biglang sunod-sunod na umubo si Ayo. Naramdaman ni Yu na may mali at kinuha niya ang temperatura nito. May lagnat siya, kaya tinulungan niya itong makapunta sa kanyang silid upang makapagpahinga ng maayos. Kinabukasan, hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Ayo, kaya tumawag si Yuyu sa eskwelahan upang ipaalam ang kanyang pagliban. Nagpunta siya sa eskwelahan gaya ng dati at dumiretso sa opisina ng Student Council upang magpalipas ng oras. Sakto namang pumasok ang multo ng tubig at tumulo sa mapa. Anunsyo niya na ngayong pagkakataon, ang kakayahan ay pagguho. Ang pangalan pa lamang ay nagpakaba na kay Tamori. Hindi tulad ng mga nakaraang kapangyarihan, ang isang ito ay may matinding potensyal sa pagwasak. Isang maling galaw at silang lahat ay maaaring mapahamak. Nang tumingin si Tamori sa mapa, siya ay natigilan. Ang tinukoy na lokasyon ay ang sariling tirahan ng eskwelahan. Sa karaniwang sitwasyon, lahat ng estudyante ay nasa klase, at ang kanilang mga magulang ay matagal nang lampas sa edad para magkaroon ng kakayahan. Napagpasyahan ni Tamori na may isang estudyanteng may sakit at nagpapahinga sa bahay. Sa sandaling marinig ito ni Yu, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad napansin ni Tamori ang pagbabagong iyon at alam niyang may mali. Inamin ni Yu na si Ayo ay nagkasakit at nagpapahinga sa bahay sa mismong araw na iyon. Nagpasya si Tamori na dalhin muna ang grupo doon upang suriin ang sitwasyon. Tutal, ang pagdalaw sa kapatid na may sakit ay lubos na normal. Naalala ni Yu kung gaano ka-obsessed si Ayo kay Yu. Kung sasama si Yu, labis na matutuwa ang dalaga. Ngunit si Takajo ay lubos na abala, at habang nagpaplano si Yu para hindi siya makasama, si Tamori na mismo ang umaksyon. Malakas niya itong sinipa, na naging dahilan ng pagkabagsak ni Takajo mula sa ikalawang palapag. Ang resulta, napunta siya sa ospital. Pinanood ni Nayo at Yuza ang eksena habang hindi mapigil ang kumislat ang kanilang mga mata, tahimik na nagtataka kung sasapit din ba sila sa parehong kapalaran balang araw. Habang papunta, nagmungkahi sina Tamori at Yuza na bumili sila ng makakain upang magkasamang kumain sa bahay ni Yu. Dahil mas masaya ang kumain ng magkasama. Akmang tatanggi si Yu, ngunit naalala niya na wala ng pamilya sina Yuza at Tamori. Partikular si Tamori ay ipinagbili ng sarili niyang ina sa mga siyentista at matagal nang nawala ng tiwala sa ibang tao. Ang pagkain ng magkasama ay maaaring magdulot sa kanya ng kaunting kaligayahan, kaya kumuha sila ng medyo maraming pagkain mula sa convenience store.
Bago pumasok sa loob, naalala ni Yu kung paano halos mabaliw si Ayo nang malaman nitong nakilala niya si Yuza. Sinabi niya kay Yuza na mag-iba ng anyo ng kaunti upang ang biglaang paglitaw ay hindi magpadala sa mahirap na babae sa shock. Pagpasok ni Yu, nakita niyang may 3 ng ibang bata roon. Sila ang mga kaibigan ni Ayo na nakabalita na may sakit siya kaya dumalaw. Ang batang nasa tabi nila ay si Oikawa, ang kaklase na minsan nang umamin ng pag-ibig kay Ayo ngunit tinanggihan ng masakit kaya't labis siyang nasaktan. Naunawaan ng kinatawan ng klase na dahil nakauwi na ang pamilya, hindi na kailangan pang manatili kaya inakay niya palabas ang mga kaklase. Sumunod, pumasok sina Tamori at Yuza. Kahit na nakatakip ang mukha ni Yuza, nakilala ni Ayo ang boses nito at labis na nasabik. Naumagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Mabilis na lumapit si Tamori upang patatagin ang dalagita. Halos hindi pa nakakabawi si Ayo nang damyugo muli ang kanyang ilong sa sandaling tinanggal ni Yuza ang kanyang maskara. Mahirap isipin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng isang tao sa isang idolo para umabot sa ganoong reaksyon. Matapos ang ilang sandali, sa wakas ay tumigil na ang pagdurugo ng ilong. Nagtipon ang lahat sa labas upang kumain ng lugaw ng magkakasama. Pagkatapos kumain, nakatanggap si Yuza ng tawag sa telepono. Ang pagiging idolo ay nangangahulugang lagi siyang abala, nang walang tiyak na oras ng pahinga. Kailanman tumawag ang trabaho, kailangan niyang umalis. Sina Yu at Tamori ay naghugas ng pinggan ng magkasama. Nang makita kung gaano sila perpektong magkasabay, kumbinsido si Ayo na sila ay nagde-date. Agad itong itinanggi ni Yu at Tamori ng sabay, ang kanilang mga salita at tono ay magkapareho hanggang sa huling pantig. Kabalintunaan, ang sabay na pagtangging yun ay lalo lang nagpatindi sa determinasyon ni Ayo na ipares ang dalawang ito na tadhana ang nagtagpo. Nang matapos ang lahat at lumubog na ang araw, inihiga ni Yu si Ayo at sinabihan siyang magpahinga ng maayos. Nauuna ang kalusugan. Matapos maayos si Ayo, umuwi na si Tamori. Ngunit bago siya umuwi ay sinabi niya na halos sigurado siya na ang babae ang tagagamit ng kakayahan na natukoy ng multo ng tubig. Yu nagulat dahil wala pang konkretong palatandaan. Binanggit ni Tamori ang panaginip na nabanggit ni Ayo. Iyon ang palatandaan. Bumalik si Yu sa loob para tanungin ang kanyang kapatid para sa higit pang detalye. Hindi maalala ni Ayo ang panaginip ng malinaw, tanging nakita niya lang na biglang nahati ang lupa at gumuho sa ilalim niya. Nagpakita na ang panaginip na iyon ng mga bakas ng pagguho. Kaya kinabukasan, para masigurong hindi mawala ng kontrol si Ayo at mailabas ang kanyang kapangyarihan, sinabihan siya ni Yu na manatili sa bahay. Magbibigay rin ito kay Tamori ng mas maraming oras para mag-imbestiga at magmasid. Ang hindi niya inaasahan ay nang umalis siya, palihim na umalis si Ayo at mag-isang bumalik sa eskwelahan. Kumakain ng pansit sina Yu at Takajo sa kantina nang makarating sa kanila ang balita. Agad nagbago ang ekspresyon ni Yu. Kinabahan si Tamori tungkol dito at nagpasya na pangunahan ang lahat diretso sa eskwelahan, pamakyat sa bakod para makapasok. Sa panig ni Ayo, maayos naman ang lahat hanggang sa biglang lumitaw sa harapan niya si Onishi na nagbabanta ang dating. Ayaw na ayaw ng babaeng ito kay Ayo. Malinaw na may gusto si Onishi kay Oikawa. Maayos ang takbo ng lahat sa kanila, masaya silang dalawa araw-araw, hanggang sa dumating si Ayo. Mula noon, hindi na niya binigyang pansin si Onishi. Sinambit niya ang mga salitang ito sa nakakapanindig balahibong tono, kasabay ang pag-click ng isang utility knife na binubuksan. Alam ni Ayo na masama ito at agad siyang tumalikod upang tumakbo. Sa kasamaang palad, napunta siya sa walang madaanan. Ayaw bumukas ng pinto sa unahan. Sa kawalan ng pagpipilian, tanging panunood lamang ang nagawa ni Ayo habang dahan-daang lumalapit si Onishi at hawak na nakataas ang talam. Sa sandaling sumigaw si Ayo sa takot, ang kanyang buhok ay nagbago mula sa itim patungo sa kumikinang na puti. Biglang nagbitak at gumuho ang mga bintana at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Natabunan si Ayo kasama ng lahat ng iba pa. Kaka-rating lang ng grupo ni Yu sa tarangkahan ng paaralan nang nasaksihan nila ang pagguho ng isang buong bahagi ng gusali sa mismong harapan nila. Walang imikan, alam ng lahat na may nangyari kay Ayo. Nawala ng pagtitimpi si Yu at mabilis na pumasok sa mga guho, desperado siyang naghukay sa mga labi upang mahanap ang kanyang kapatid. Habang siya ay naghuhukay, isang malaking tipak ng semento ang kumawala mula sa itaas at bumagsak sa mismong ibabaw niya. Nang magising si Yu, nasa ospital na siya.
Hindi niya inalintana ang kanyang sariling kalagayan. Ang tanging nais niyang malaman ay kung ligtas ba si Ayo. Ang sagot na natanggap niya ay patay na ito. Nabalot ng blankong ekspresyon ang mukha ni Yu at ang buong pagkatao niya ay agad naging walang laman. Walang ni isang patak ng luha ang palm attack. Habang mas pinipigilan niya, mas nabunyag kung gaano kalalim bumaon ang sugat sa pinakakaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa buong libing, nanatili si Yu sa ganoon ding kalagayang tila walang laman. Hindi nagtagal at natapos ang lahat at ang tanging natira sa kanyang mga kamay ay isang litrato ng kanyang kapatid na babae kaya tuluyan siyang bumagsak. Naalala ni Yu kung paano siya laging binabati ng maliwanag ng ngiti na yon, at tinatawag ang kanyang kuya. Ngayon, hinding-hindi na niya yun makikita pa. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang nagawa niya para kay Ayo. Ang sagot ay wala. Napakabilis siyang nawala, napakabilis na hindi man lang siya nagkaroon ng oras para mag-react. Kung wala si Ayo, ang apartment na dati saktong-sakto sa laki at sa init ay naging madilim at nakakasakal, talagang walang laman. Hindi na marinig ni Yu ang boses niya na sumusunod sa kanya sa buong maghapon, tinatawag siya para kumain ng hapunan. Tapos excited na sinasabi sa kanya kung ano ang susunod niyang lulutuin. Nanatili siya sa kama hanggang sa hindi na makaya ang gutom, pagkatapos ay gumapang pababa para maghanap ng makakain. Wala nang natira sa bahay maliban sa mga tasa ng instant noodles. Wala nang pakialam si Yu. Sa puntong ito, basta mayroon lang siyang makakain para manatiling buhay, hindi na mahalaga ang lasa. Mabilis na nagpatong-patong ang mga walang lamang tasa sa sahig. Tapos isang araw, tumunog ang doorbell. Sina Yusa at Tekajo yun. Nagluto sila ng nilagang karne at gusto nilang ibahagi ito sa kanya. Hindi sumagot si Yu. Pinanood lang niya sila sa silaipan ng pinto, pagkatapos ay lumayo. Sa mga sandaling yon, nagalit ng husto si Misa at inutusan si Tekajo na bagsakin ang pinto. Sa normal na sitwasyon, nagawa sana niya ito, ngunit ang pintong ito ay idinisenyo upang makatagal sa mga taong may abilidad, kaya't kahit siya ay walang nagawa. Akmang susunugin na sana ni Misa ito nang bigla siyang huminto. Minsan na rin siyang kinain ng matinding sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay at lubos na nauunawaan ang hapdi ni Yu. Siguro, kailangan lang niya ng mas maraming oras para malampasan ito. Lumipas pa ang mas maraming oras, at pagkatapos ay may nagbukas ng kandado at pumasok kaagad. Si Yumi yun. Habang minsan ay nagkagusto si Yu, ipinatawag siya ng lahat, umaasang mahihikayat niya si Yu. At ilabas siya mula sa kanyang pamumuhay bilang ermitanyo. Kalimutan ng isang taong nawalan lang ng pamilya. Maging ang isang perpektong malusog na taong nakahiwalay ng ganito ay magkakaroon ng malubhang problema sa pag-iisip. Walang pakialam si Yumi. Hindi niya man lang maalala ang dilag ng campus na minsan niyang hinangaan. Akala niya naroon ito para mag-asikaso ng kanyang mga utos at inutusan siyang bumili ng isang kahon ng instant noodles. Anumang tatak ay ayos lang. Sinabi ni Yumi sa kanya na hindi siya aalis nang wala siya. Ang ganitong bagay ay magkakasakit sa kanya. Tumugon si Yumi sa pamamagitan ng pagsipa ng tumpok ng walang lamang tasa sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na bumili na lang ang pansit o lumabas. Nang mabaigo ang pagpapahinuhod, gumamit sila ng puwersa. May ipinadala upang sunduin siya. Hindi alintana ni Yumi kung sino man yon. Isa-isa niya silang sinapian, pinaglaban niya sila sa isa't isa, pagkatapos ay kinontrol niya ang isa upang tumalon mula sa gusali. Dahil alam niyang hindi na siya ligtas doon, kumuha si Yumi ng malaking halaga ng pera, sapat upang mabuhay ng panandalian, at tumakas sa malayong lugar kung saan hindi siya matutunto ng multo sa tubig. Ipinagpatuloy niya ang kanyang walang saysay na pamumuhay tulad ng isang buhay na patay. Walang layunin o direksyon si Yu. Umako pa siya ng isang booth sa isang internet cafe at nanatili doon. Kapag gutom, nag-o-order siya ng pagkain. Nang magsawa sa pagkain ng parehong bagay, lumabas siya upang humanap ng iba. Habang gumagala sa mga lansangan, si Yumi ay nakakuha ng mga video game na may matitinding eksena ng labanan. Ang mga eksena ng matinding bakbakan at kaguluhan sa screen ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Naglaro siya at malakas na tumawa, na para bang ang lahat ng pagkadismaya na naipon sa loob niya ay sa wakas nakahanap ng labasan. Mula noon, naging routine ni Yu ang kumain at maglaro ng games. Isang araw, matagal na ginamit ng isang grupo ng mga lalaki ang mga makina kaya nawala ng pasensya si Yu.
Ang dalawang panig ay nagkaroon ng pagtatalo at lumabas upang ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa. Nang makita ang payat na pangangatawan ni Yu, na payat at lubusang nag-iisa, hindi nasindak ang grupo. Inakala nilang madali siyang matuturuan ng leksyon. Bago pa man sila makakilos, kinontrol ni Yu ang isa sa kanila at ginamit ito upang talunin ang iba pa. Hindi man marami ang 5 segundo, sapat na yon upang baliktaran ang sitwasyon. Habang lalo silang nagpapanik at nalilito, mas madali silang mapigilan. Nagtapos ito nang pinatama ni Yu ang ulo ng kanilang pinuno sa isang pader. Nang bumagsak ang lalaki, kinuha ni Yu ang isang matulis na patpat at itinusok ito sa binti ng pinuno, nang walang bahid ng damdamin. Iyan ang nakakatakot tungkol sa isang taong wala nang natitira pang mawawala. Kaya niyang gawin ang kahit ano, mabilis at tiyak, nang walang bahagyang pag-aalangan. Ang takot at pagpipigil sa moralidad ay tila wala na. Ang sigla ng pakikipaglaban ay mas masarap pa kaysa sa anumang laro. Mula noon, si Yu ay naging isang nagpapatuloy na gumagawa ng gulo, humaharap sa iba't ibang grupo. Walang sino man ang makatalo sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay maaaring mukhang walang silbi sa papel, ngunit sa tunay na labanan nito ay napakabisa. Hindi kailanman nalaman ng kanyang mga kaaway kung sino ang nasapian at kung sino ang malapit ng makaharap ng matinding epekto. Nagpatuloy ito hanggang sa makahanap si Yu ng mga droga sa isang gumagawa ng gulo na kanyang dinaig at pinulot ang mga ito. Siya ay malapit ng tumahak sa isang daan na walang balikan. Sa kabutihang palad, habang malapit ng malulong si Yu sa lason na iyon, sinipa ito ni Tamori mula sa kanyang mga kamay. Natigilan si Yu nang makita siya. Hindi siya nagpakita ni minsan sa buong panahong ito. Sa kanyang pagkalito, nakalimutan ni Yu na ang kakayahan ni Tamori ay maglaho sa paningin ng isang partikular na target. Nandoon siya mula pa sa simula, tahimik na nagmamasid ng hindi nanghihimasok, hinahayaan siyang dahan-daang ilabas ang kanyang sakit at bumalik sa normal ng mag-isa. Kumilos lamang siya sa mga sandaling tulad nito, nang malapit na siyang lumampas sa isang hangganan na kaya niya. Hindi na makakabalik pa, ginamit ko. Ang kamatayan ay mabigat sa konsensya ni Tamori. Kung naging mas mapagpasya siya noon at nailipat ang babae sa isang ligtas na lugar, wala sana sa mga panghihinayang na ito ang iiral. Kaya naman ipinangako niyang bantayan si Yu habang ito ay nalulugmok. Ngunit hindi ko kontrolin ni Tamori o pipilitin siyang gawin ang gusto niya. Gusto lang niyang kumain ito ng isang beses, at pagkatapos noon, maghihiwalay na sila ng landas. Pumayag si Yu at sumunod sa kanya. Dinala siya ni Tamori sa bahay ni Takajo, na walang tao sa sandaling yun, kaya sila lang ang nandoon. Nakahiga si Yu doon, naghihintay hanggang matapos magluto si Tamori. Ito ang lumpia ni Ayo. Sa simula, akala ni Yu magkamukha lang ang mga ito, ngunit sa sandaling matikman niya, nakapagtataka ang pagkakapareho ng lasa. Ang tamis ang some-air sa ulam, tulad ng dati, subalit hindi mapigilan ni Yu ang kumain. Hindi niya sinasadyang naalala ang pinakahuling pagkain na niluto ni Ayo para sa kanya at humagulhol ng malakas. Matapos kainin ang pagkain iyon, nagdunot ang mga alaala ng kanyang kapatid kay Yu upang tanungin ang kanyang sarili kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Hindi niya maaaring ipagpatuloy ang walang kabuluhang pamumuhay na ito. Hindi iyon ang gugustuhin ni Ayo. Iminungkahi ni Tamori na bumalik siya sa student council. Sumang-ayon si Yu nang walang pag-aalinlangan. Wala nang pagpapagalagala sa buhay na walang matatawag na tahanan. Kinabukasan, nakaahon na si Yu mula sa kalunos-lunos na kalagayang iyon na nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Tiningnan niya ang litrato ni Ayo, nagpaalam dito, at bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa sandaling tumapak siya sa pinto, nandoon na sina Takajo at Yusa na naghihintay upang salubungin siyang muli. Nang humingi pa lang ng tawad si Yu, naramdaman niya ang sunod-sunod na matatalim na titig. Nagmula ang mga ito sa ibang estudyanteng lalaki sa eskwelahan, tahimik na isinusumpa ang nakakainis na gwapo at ang pagkakita kay Yusa na sinasalubong siya. Upang gaman ang pakiramdam ni Yu, inawit ni Yusa ang isa sa kanyang mga kanta para sa pagpapalayas mula sa isang palabas na dati niyang pinangunahan. Si Takajo at ang isang grupo ng kanyang mga sugid na tagahanga ay nakapagpalit na ng damit at sumasayaw na bilang suporta bago pa man may makapansin. Isang grupo ng mga baliw sa pag-ibig na hindi titigil sa paghabol sa kanilang idolo, kahit ikamatay pa nila. Dati naiinis si Yu dito, ngunit ngayon ang mga eksenang ito ang nagpapainit ng kanyang puso.
Ipinapaalala nito sa kanya na siya ay buhay pa. Dagdag pa rito, inanunsyo ni Yusa na maglalabas siya ng bagong kanta sa lalong madaling panahon, at muling nagkagulo ang buong klase. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw nina Tom Ori at Yoyu, hindi pa rin nila napakalma ang sinuman. Sa kabutihang palad, ang kampana ng klase pa rin ang may kapangyarihan sa mga nagwawala. Sa tanghalian, nawala si Takajo gaya ng dati, nag-iwan ng sunod-sunod na ingay ng pagbagsak sa kanyang likuran. Sanay na ang lahat dito kaya wala nang nag-abala pang magkomento. Pagdating ni Yuyu sa cafeteria, naghihintay na si Takajo na duguan ang ulo. Grabe ang pagmamadali niya dahil gusto niyang kunin ang espesyal na ulam na kanin, na sobrang napakamahalaga kaya't kailangan mong ipagsapalaran ang buhay mo para lang makakuha ng isa. Alam ni Yuyu na binili ito ni Takajo bilang paraan ng pagdiriwang sa kanyang pagbabalik. Comfortable silang nagkukwentuhan ng kailangan nilang ubusin agad ang lahat dahil pinatawag sila ni Tom Ori sa opisina. Pagkabukas pa lang ng pinto, sinalubong sila ng kanyang mga reklamo na parang bumanggang pader. Tinanong niya kung sila raw ba ay ipinanganak sa taon ng pagong, sa sobrang bagal nilang kumilos. Magpapaliwanag na sana sila nang sabihin ni Tom Ori na wala namang gagawing trabaho. Pinatawag lang niya sila para pakinggan ng sabay-sabay ang paparating na bagong kanta ni Yusa. Handa na si Takajo na sigawan at pag-alitan si Tom Ori, kasama na pati ang pinagmulan nito, dahil sa maling alarma. Ngunit sa sandaling marinig niya ang pangalan ni Yusa, nagliwanag ang buong katawan niya sa kasabikan at mabilis siyang pumunta sa kanyang upuan nang hindi na kailangan pang sabihan. Ang bagong track ni Yusa ay magandang ginawa sa tunog at sa visuals. Ang boses niya ay walang bahid kapintasan tulad ng dati, malumanay at matamis. Walang dadang patuloy na mahuhumaling ang mga lalaki sa kanya. Sa kabuuan, walang maipipintas. Si Takajo, ang die-hard fan, ay labis na natuwa na nanggigigil sa tuwa ang buong katawan niya, na nagpapakita kung gaano ito kahusay. Si Tom Ori, gayunpaman, ay kailangang magbawas ng puntos dahil medyo masyadong ma-cute si Yusa sa video. At hindi niya gusto yun. Pagkatapos makinig sa kanta ni Yusa, inilabas ni Tom Ori ang 2 tiket para sa isang concert ng Jin, ang bandang talagang mahal niya. Dahil siguradong pupunta si Tom Ori, naiwan na lang ang isang tiket, at hindi niya talaga alam kung paano ito hahatiin. Hindi mahilig sina Yusa at Takajo sa rock music, kaya ipinasa nila ito kay Yoyu. Si Yoyu, na tahimik na nakatayo sa isang tabi, ay biglang napabilang. Iminungkahi niya na tanungin si Misa kung gusto nitong pumunta. Pinasukan ni Misa si Yusa at tinanong kung ang bandang ito ay tumutugtog ng uri ng nakakabaliw na 8D na musika na pipilitin kang humawak ng kambing at tumakbo sa gabi ng sumisigaw. Kumunat ang mukha ni Tom Ori habang sinabi niyang walang sinuman sa mundo ang tumutugtog ng anumang yon. Agad na binaliwala ni Misa ang lahat at umalis. Kaya si Yoyu ay napilitang dumalo sa konsyerto kasama si Tom Ori. Pauwi, iniisip ni Yoyu kung magandang ideya ba ito nang mapansin niya ang isang bulag na babae sa unahan niya. Ang kanyang kapansin-pansin na pulang buhok ay imposibleng hindi mapansin. Habang dumadaan siya, nakaramdam si Yoyu ng alon ng pamilyaridad na bamalat sa kanya, ang parehong pakiramdam na nararanasan niya tuwing nakikinig siya sa musika ni Jian. Habang paimpol siyang babati, mabilis siyang lumapit ng di inaasahan. Gusto niyang isama siya nito para kumain ng pansit. Nabigla si Yoyu sa kanyang kasiglahan at tinanong kung miyembro ba siya ng banda na Jinid. Agad siyang umayos ng tindig at nagpakilalang Sala, ang lead vocalist ng Jinid. Ilang araw na siya sa bayan pero hindi niya makita ang pagkaing gusto niya. Lumabas na mali ang pagbigkas ni Sala sa pangalan ng putahe, kaya natural lang na walang nakakaintindi sa kanya. Sa tulong ni Yoyu, sa wakas ay nasimulan na niya ang hinahangad niyang karanasan sa pagkain. Matapos ubusin ang napakasarap na pansit, tiningnan ni Sala si Yoyu at nagtanong kung kamakailan lang ba ay may nawala sa kanyang mahal sa buhay. Habang nag-uusap sila, sa boses niya ay dama ang matinding bigat ng pagod at kawalan ng pag-asa. Labis na nagulat si Yoyu sa talas ng kanyang pagkaunawa, kaya nauwi sa pagkukwento niya ng lahat. Pagkatapos makinig, taos-pusong nagtanong si Sala kung maaari niyang bisitahin ang memorial ni Yu at mag-alay ng panalangin. Naalala ni Yoyu si Tamori. Ang kapatid niya ay isang malaking tagahanga ng Jinid. Marahil ang pagkikita nila ni Sala ng personal ay makapagpapabuti sa kanyang kondisyon.
Kaya naman, binanggit muna ito ni Yuyu kay Sala. Nang malugod siyang pumayag, dali-dali siyang lumabas para tawagan si Temori at ipaalam na si Sala ay nasa kanya at dapat siyang dumating kaagad. Salungat sa kanyang inaasahan na si Temori ay magiging isang masugid na tagahanga tulad ni Tekajo, siya ay dumating lang at sinabing ano ngayon. Tunay siyang nasiyahan lang sa pakikinig sa musika ni Gian. Ang pagkikita sa kanila ng personal ay walang magbabago. Matapos marinig yon, nagpa siya si Yuyu na huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang plano na dalhin si Sala sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Silang dalawa ay pumara ng sasakyan ng gabing iyon. Nagreklamo si Sala na nagugutom na naman siya, kaya kailangan siyang dalhin ni Yuyu para kumain muna. Gaya ng dati, sa sandaling makatikim si Sala ng masarap, labis siyang nagalak, hinahalikan ng mangkok ng paulit-ulit at pinupuri kung sino man ang lumikha ng gayong kamanghamanghang putahe. Pagkatapos kumain, ibinunyag ni Sala kay Yuyu ang tungkol sa kanyang pagkabulag. Ito ang kapalit ng kanyang sariling kapusukan. Hindi siya nagbigay ng detalye, nagbigay lamang ng pangkalahatang ideya, upang makamit ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Isang bituin na tulad niya ay gumamit ng mga taktikang hindi malinis. Nang mawala ng kontrol ang mga pangyayari at naligay sa panganib ang kanyang pamilya, wala nang ibang pagpipilian si Sala kundi isakripisyo ang kanyang paningin kapalit ng kapayapaan. Sa kung anong dahilan, naramdaman ni Sala na baka isang araw ay maharap si Yuyu sa isang katulad na suliranin, kaya hinikayat niya ito na huwag mawalan ng pag-asa kapag dumating ang panahong iyon. Matapos ang kaunting paglalakbay pa, sa wakas ay narating nila ang ospital at pumasok sa silid kung saan kinalalagyan ang kapatid ni Temori. Narinig ni Sala ang mga sigaw nito. Ito ay isang kakaibang pakiramdam na hindi pa niya naranasan kailanman. Ipinaliwanag ni Yuyu na bago pa man siya humantong sa ganitong kalagayan, ang lalaki ay isang mahusay na music hero na malapit nang pumirma ng kontrata sa recording. Batay sa sinabi ni Temori sa kanya, posible na ang kapatid niya ay patuloy pa ring bumubuo ng musika. Kahit sa kanyang ligaw na pag-iisip. Nang marinig yon, lumapit si Sala at nagsimulang kumanta. Tunay nga, ang musika ay isang bagay na kayang umabot sa kaibuturan ng kaluluwa ng tao. Ang kapatid ni Temori, na nasa matinding kaguluhan, ay biglang kumalma at tahimik na umupo. Sinamantala ni Yuyu ang pagkakataon at nagmadaling lumapit upang itanong kung naaalala na niya, na siyang pangalan ni Temori sa bahay. Isang beses lang binanggit ng lalaki ang pangalan, ngunit sapat na iyon upang ipakita na may naantig sa kanyang kalooban. Higit pa sa sapat ang maliit na kislap ng pagkilalang yun. Mabilis na kumilos si Yuyu upang dalhin pabalik si Sala, ngunit bago pa niya magawa, ang mga gwardya ay mayroon nang nakita siya at dinala palayo. Samantala, nakatanggap ng tawag si Temori mula sa ospital. Naalala na nga siya ng totoo ng kapatid niya. Tinawagan niya si Yuyu upang magpasalamat sa ginawa nito, at nangako silang magkikita sa konsyerto kinabukasan. Kinabukasan, nalaman ni Yuyu ang sarili niyang balisa na nagpapalit ng damit ng paulit-ulit. Tapos bigla niyang napagtanto na hindi niya alam kung bakit siya isang balisa, kaya kumuha lang siya ng isa ng random. Pagkatapos ng lahat, kapag gwapo ka na, lahat ng bagay ay bumabagay sa iyo. Iba rin si Temori kaysa karaniwan ngayon, hindi nasuot ang nakakasawang uniforme ng eskwelahan. Nang makita ni Yuyu si Temori ng ganoon, namula ang kanyang mukha nang hindi niya namamalayan. Silang dalawa ay talagang mukhang magkasintahan na nagde-date. Ang tanging pagkakaiba nila sa iba ay ang ibang tagahanga ay bumibili man lang ng merchandise o branded na hoodies ng paborito nilang banda. Habang iniisip ni Yuyu na si Temori ang naiiba, masigla niyang ikinwento ang Jinphone case at isang music player. Kumislap ng matindi ang kanyang mga mata kaya alam ni Yuyu na kailangan niya talagang makuha ang dalawa. Kaya pala, matinding tagahanga rin pala siya. Napakalaki ng impluwensya ni Jin. Ang pila ng mga taong naghihintay na bumili ng kanilang paninda ay humaba ng walang katapusan mula sa pasukan hanggang sa likuran. Medyo matagal din bago tuluyang nakuha ni Temori ang kanyang gusto, at makapasok na sila sa loob para sa konsyerto. Siksikan ng lugar, wala kang makikitang ni isang bakanteng upuan. Sa entablado, nakahanda na sina Sala at ang kanyang banda. Nagsimula silang kumanta, pinupuno ang hangin ng tunog na sum-akop sa hindi mabilang na matitigas na puso. Habang umaalingaw ang musika, unti-unting uminit ang kapaligiran sa arena hanggang sa umabot ito sa sukdulan ng pananabik.
Nagsimulang umindayog at gumalaw ang lahat sa karamihan sa bawat liriko. Tanging si Yuyu lamang ang nanatiling walang kibo, ang kanyang mga matay puno ng pagkalito. Iyon nga mismo ang nararamdaman niya, pagkalito. Sa pagkakaalam ni Yuyu, kamakailan lang siya nagsimulang makinig sa musika ni Jin. Paano niya nararamdaman ang matinding pagkapamilyar na ito? Pakiramdam niya ay nakabaon na ito ng malalim, na para bang taon na siyang nakikinig sa mga kantang ito, hindi lang araw. Ang lahat ng malabo ay nagsimulang lumino nang tumugtog ang pinakapaboritong kanta ni Jin sa Japan, ang Trigger. Biglang napahawak si Yuyu sa kanyang ulo, umalingaw-ngaw ang isang matinis na tili, at siya'y bumagsak. Bago mamatay si Ayo, paulit-ulit niyang binanggit ang isa pang tao, isang nakatatandang kapatid na lalaki na minsan nilang nakasama. Noon, ipinagwalang bahala ito ni Yuyu bilang mga guni-guni dahil sa lagnat, ngunit ngayon, nakabaon ng malalim sa kanyang isipan, isang eksenang hindi niya makilala ang nagsimulang umikot muli. Sila ni Ayo ay nasa loob ng isang pasilidad ng pananaliksik na dinisenyo upang pag-aralan at magsuri ng mga gumagamit ng kakayahan. Iyon ang sandali kung kailan unang narinig ni Yuyu ang Trigger at labis na nasiyahan dito. Ang tanging alam ni Yuyu sa tabi niya ay ang pagiging karaniwan nitong sarili, na humahanga kay Yusu. Masayang nakikinig ng musika ang dalawang magkapatid nang dumating ang oras ng pagkain at kinailangan nilang umalis. Huminto si Yuyu sa kanyang paglabas dahil napansin niya ang isang mananaliksik na nakikinig ng musika. Ang lalaking ito ay isa sa mga bihirang siyentista na talagang tinatrato sina Yuyu at ang ibang bata bilang mga tao. Hindi niya tinitingnan ang mga batang may kakaibang kakayahan bilang mga halimaw na dapat suriin, ni hindi niya ibinabahagi ang baluktot at imoral na pananaw ng iba. Dahil sa ganoong pag-iisip, siya ay isinantabi. May nakatatandang kapatid sina Yuyu at Ayo na nagngangalang Sean. Mayroon siyang kakayahang time leap, isang kapangyarihang napaka-nakakatakot kaya pinananatili siya ng mga mananaliksik nang nag-iisa sa isang hiwalay na lugar, hindi man lang binibigyan ng pagkakataong gamitin ito. Dahil doon, bihira nang magkasama ang tatlong magkakapatid. Tungkol sa kakayahan ni Yuyu, hindi lang ito pagmamay-ari kundi pag-agaw. Sa tuwing pumapasok siya sa katawan ng isang taong may superpower, inaagaw niya ang kakayahang yun para sa sarili niya. Lahat ng nakakaalam nito ay itinatago ito. Kung hindi, mahuhulog si Yuyu sa parehong kalagayan ni Sean, o marahil mas malala pa. Habang kumakain, nakaharap ni Yuyu ang Water Ghost. Ang pangalan niya ay Kumagami, isang individual na espesyal na binabantayan na dumating upang kausapin si Yuyu. Nagwoorganisa sila ng isang revolusyon sa loob ng laboratorio, at ang susi ay ang kakayahan ni Sean. Ngunit walang nakakaalam kung saan siya pinanatili. Upang maabot si Sean, itinuro ni Kumagami kay Yuyu ang mga kapaki-pakinabang na kakayahang makuha, tulad ng pagwasak at pagkatapos ay pangitain. Ang problema ay nananatili pa rin sa loob ang manghuhula. Kailangang makarating si Yuyu doon nang mag-isa gamit ang mapa na iginuhit sa isang piraso ng papel. Nakita ng mga gwardya ang dalawa na nag-uusap at lumapit upang paghiwalayin sila. Ngunit sa kabutihang palad, wala silang ideya sa pinag-usapan. Pagkatapos ng pagkain, tinawag ang ilang bata sa mga silid ng pananaliksik. Biglang naalala ni Ayo na kasama rin siya sa listahan. Natigilan si Yuyu nang marinig ito ngunit hindi niya napigilan sa oras. Siya ay biglang pinatumba mula sa likod ng isang gwardya at agad nawalan ng malay. Nang magising siya, nadatnan na niya ang sarili sa loob ng isang silid. Ang pintuan na naghihiwalay sa kanya mula sa kalayaan ay matibay na matibay, at gaano man niya subukan, hindi niya ito may galaw. Biglang niyanig ng malakas ang buong pasilidad, at isang anunsyo ang umalingaw-ngaw tungkol sa pagpapatupad ng seguridad sa sektor di bumukas ang pintuan, at nakatayo sa labas ang mismong mananaliksik na kinausap lang ni Yuyu. Ipinaliwanag niya na napilitan si Ayo na ilabas ang kanyang collapsibility, at sa proseso ng nawawala ng kontrol, sinira niya ang buong Sektor D dahil itinuring si Ayo na masyadong mapanganib, plano nilang suriin siya ng husto at tuluyang mawala ang kanyang kakayahan. Sinabi ng mananaliksik kay Yuyu na kailangan niyang gamitin ang plunder, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kakayahan, upang iligtas ang kanyang kapatid. Ang planong kara-rating lang nilang pag-usapan ay agad na isinagawa. Sa daan, syempre nakita si Yuyu ng mga sundalo na itinutok ang kanilang mga baril sa kanya. Ngunit may mga kaalyado rin siya na tumulong upang linisin ang daan.
Dahil sa kanila, nagawa ni Yuyu na i-plunder ang kakayahang clairvoyance, na nagpahintulot sa kanya na makipag-ugnayan kay Sean at matukoy ang lokasyon nito. Nilabanan ang pagtatangka ng mananaliksik na pigilan siya, naabot ni Yuyu si Sean at pinalaya siya. Agad na inaktibo ni Sean ang time leap. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat isa ay mayroong buhay na kanilang nabubuhay ngayon. Nagising si Yuyu nang biglaan sa konsyerto. Si Tomori ay nasa tabi niya. Sa una, inakala niyang panaginip ito, ngunit walang panaginip ang maaaring makaramdam ng ganoon kay Toto. Sakto sa oras, lumitaw si Kumagami, na nagkumpirma na hindi ito panaginip. Dumating siya upang ipaliwanag ang lahat kay Yuyu at upang iligtas si Ayo. Sa madaling sabi, ang buong kwento ay masyadong mahaba at komplikado para sa isang simpleng paliwanag. Kaya inihatid ni Kumagami sina Yuyu at Tomori kay Sean. Hindi na rin si Sean ang dati. Mukhang tuluyan na siyang nawala ng paningin. Nagsimula ang lahat sa pangyayari ng time leap. Bumalik si Sean sa edad na 14, eksaktong edad kung kailan unang nagising ang mga abilidad. Si Kumagami, na ang kapangyarihan ay tuklasin at hanapin ang mga gumagamit ng abilidad, ang unang nakahanap kay Sean. Walang naaalala si Kumagami mula sa nakaraang timeline, at tanging si Sean lamang ang nakakaalam kung anong mga kakilakilabot na bagay ang dala ng hinaharap. Pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, ikinwento ni Sean sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Nagduda si Kumagami sa simula, hanggang sa ibunyag ni Sean ang mga sekreto na walang ibang nakakaalam. Kilala. Pagkatapos, dinala ni Kumagami si Sean upang makilala ang unang grupo ng mga batang gumagamit ng abilidad. Ipinakilala ni Sean ang sarili niya bilang isang tao mula sa hinaharap, kaya natural na tinawag siyang sinungaling. Nakakapagod ang pagpapaliwanag, ngunit nagpatuloy si Sean. Sinimulan niyang tukuyin ang abilidad ng bawat isa, tumpak na inilalarawan ang bawat lakas at kahinaan. Sa puntong yun, wala nang sinumang makakapagtanggi sa katotohanan. Mula noon, si Sean ang naging pinuno ng grupo ng mga kabataang gumagamit ng abilidad. Malinaw ang kanilang layunin, tipunin ng pinakamaraming tao hanggat maaari, buuin ang kanilang kolektibong lakas at protektahan ang kanilang sarili mula sa mga walang prinsipyong siyentista. Ngunit sa huli, mga bata pa rin ang mga bata. Hindi matatag ang kanilang mga ugali, wala silang mapagkukunan, at ang grupo ni Sean ay paulit-ulit na nahuhulog sa parehong bitag tulad ng dati. Paulit-ulit ang lumang mga pattern, napilitan si Sean na gamitin ang time leap ng paulit-ulit. Ngunit hindi kailanman nagbago ang mga resulta, gaano man karaming beses siyang bumalik. Sila ay palaging nadadakip at dinadala sa pasilidad ng pananaliksik ng walang kakayahang lumaban. Sa wakas, napagtanto ni Sean na hindi lang kayang lumaban ng mga bata laban sa mga matatanda. Pinag-isipan ng lahat ang ideya na humingi ng tulong mula sa mga dating gumagamit ng abilidad na lumaki na. Ang ilan ay tumutol dito, na nangangatwira na hindi kailanman maiintindihan ng mga matatanda ang kanilang paghihirap. Sa kasamaang palad, habang kumakain kasama sina Yuyu at Ayo, nagkataong nakita ni Sean ang anunsyo ng loterya sa telebisyon. Nagbigay yun ng ideya para kumita ng pera. Gagamitin niya ang time leap upang bumalik sa nakaraan at bumili ng mga panalong tiket, pinipili ang mga resulta para sa mga loterya na nabunot na sa hinaharap. Pagkatapos lamang ng ilang ulit nito, ang organisasyon ay mula sa pagiging napakahirap ay naging napakayaman. Ngunit isang totoong problema rin ang nagsimulang lumitaw. Unti-unting lumabo ang paningin ni Sean. Hindi na niya inalala iyon, dahil mas mahalaga pa ang buhay at kalayaan ng mga batang nasa harapan niya kaysa sa kanyang paningin. Sa kabila ng pera, nag-api pa rin si Sean at ang kanyang grupo ng mga siyentista. Nalubog siya sa malalim na pag-iisip, at nagsimulang magtaka kung mayroon bang kapaligiran na tunay na makakaprotekta sa lahat. Sa mismong sandaling yon, casual na tinanong ni Yuyu si Sean kung nakapili na ba siya ng high school. Sa sandaling yon, nabuo kay Sean ang ideya ng pagtatayo ng isang paaralan, isang lugar kung saan ang mga batang may kakayahan ay maaaring manatili sa ilalim ng lehitimong dahilan, at kung saan siya ang may awtoridad. Upang protektahan sila, natutuwa si Kimigami na makarinig ng isang kapanipani walang plano ngunit nag-alala kay Sean, dahil sa susunod na pagtalon, tuluyan nang mawawala ang natitira niyang paningin. Hindi nag-atubili si Sean, inasa lang niya na mahahanap ulit siya ni Kimigami, tulad ng dati. Ang resulta ay eksaktong ayon sa inaasahan. Matapos muling lumukso pabalik,
bumili si Sean ng buong school board at itinatag ang unang akademya para sa mga gumagamit ng kakayahan. Hindi siya huminto doon. Nagsimula siyang magpalawak at magtayo ng mga katulad na paaralan sa buong Japan. Kung tutuusin, hindi niya maaaring iligtas ang mga tao sa isang rehiyon lang at iwanan ang iba. Si Kimigami ang humawak sa gawaing yun. Para hindi makilala, binuhusan ni Kimigami ng tubig ang kanyang ulo, tinatago ang kanyang anyo para manatiling nakakubli. Bago ilunsad ang kanyang plano, binura ni Sean at ng iba pa ang mga alaala ni Yuyu at Ayo. Natatakot siya na kung hindi siya babalik, hahanapin siya ng dalawang bata, at kung mangyari yon, hindi sila kayang baliwalain ni Sean at magtuon sa kanyang misyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang dalawang magkapatid ay mayroon lamang pira-pirasong alaala ng pagkakaroon ng nakatatandang kapatid. Naunawaan na ngayon ni Yuyu ang buong kwento mula simula hanggang wakas, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung paano nila ililigtas si Ayo ngayong wala ng time leap si Sean. Walang pag-aatubili, sinabi ni Sean kay Yuyu na nakawin ang time leap mula sa kanya at maglakbay pabalik upang maiwasan ang trahedya. Sa sandaling matapos magsalita si Sean, sinubukan ni Yuyu ang mga kakayahang ninakaw niya mula sa mga nakaraang pag-angkin. At totoo nga, magagamit niya ang bawat isa sa mga ito. Sinimulan ni Yuyu na pag-alitan ang lahat dahil hindi nila sinabi sa kanya ang tungkol sa pagnanakaw mula sa simula, ngunit ito ay para sa kanyang kapakanan. Ang pagkontrol sa isang tao ay questionable na sa etika. Ang pagnanakaw ng kanilang mga kakayahan bukod pa doon ay ibang usapan na. Kung kulang si Yuyu sa tamang kamalayan sa sarili at inabuso ang kanyang kapangyarihan, walang sino man ang makakapigil sa kanya. Kinilala ni Yuyu ang bigat nito at binitawan ang kanyang galit. Nagsagawa siya ng time leap at bumalik sa nakaraan. Nagising siya sa mismong araw na nagkasakit si Ayo, isang araw bago ang kalamidad. Hindi siya nagmadaling sabihin kaninuman na galing siya sa hinaharap. Hinayaan niyang dumating si Kimigami dala ang abiso gaya ng dati, pagkatapos ay iminungkahi na siya lang at si Temori ang dumalaw kay Ayo sa bahay. Nang dumating sila, naroon na ang mga kaibigan ni Ayo. Noong una, hindi nagbigay pansin si Yuyu. Ngayon naman, sa ikalawang pagdaan, malinaw niyang napansin ang masamang tingin sa mga mata ng babae sa likuran ng grupo. Siya ang naging sanhi ng lahat. Matapos makipag-usap ni Temori kay Ayo sandali at nang paalis na siya, sa wakas ay ibinunyag ni Yuyu na siya ay bumalik mula sa hinaharap. Hindi na niya kailangan pang magsalita ng marami bago maniwala si Temori sa kanya. Ayon sa kanya, gagawin ni Yuyu ang lahat para sa kapakanan ni Ayo, kaya hindi na kailangan ng mahabang patunay. Nang maayos na yon, pumasok si Yuyu at pinawi ang kakayahan ni Ayo na magdulot ng pagguho. Ang banta ng pagguho ng gusali ay wala na ngayon. Ang natitira na lang ay ang harapin ng babaeng may matatalim na tingin. Kinaumagahan, nagpanggap silang mga estudyante at pumasok ng palihim sa gitnang paaralan na pinapasukan ni Ayo. Ang plano ay magtulungan upang mapigilan ang banta, ngunit pagkapasok pa lang nila, hinawakan ng isang guro si Tekajo at iginaya siya papalayo. Dahil sa pagiging sikat ni Yo, agad siyang nakilala at pinagkaguluhan ng mga estudyante, na naging dahilan upang tuluyan siyang hindi makakilos. Nadawit din si Temori sa kaguluhan at hirap na hirap siyang nakatakas bago pa siya pagkaguluhan ng maraming tao. Nang makahinga ng malalim si Yuyu, nangyari ang hindi maiiwasan. Muling nasukol si Ayo ng babae. Sa sandaling ibababa na sana niya ang talam, biglang lumabas si Yuyu mula sa isang imbakan. Bago pa man masimula ng babae na maramdaman ang gulat, inaktibo ni Yuyu ang kanyang kapangyarihan at binasag ang lahat ng bintana sa paligid nila. Sinamantala ni Temori ang pagkakataon at mabilis na lumapit para putulin ang isang hibla ng buhok ng babae, dahil sa takot sa di pangkaraniwang pangyayaring nagaganap sa harapan niya. Natigilan ang babae. Binalaan siya ni Yuyu na kung muli niyang galawin ang kanyang kapatid, lagot siya. Sinabihan niya ito na intindihin ang ibig sabihin at lumayo na. Sa huli, sabay na umuwi ang magkapatid. Napanatag din sa wakas ang puso ni Yuyu, nang malaman niyang nailigtas na niya ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal ay natagpuan din sila ni Kumagami. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng mahahabang paliwanag. Kinuha lang ni Yuyu ang kamay ni Ayo at diretsyong inakay patungo sa kanilang nakatatandang kapatid. Di tulad ni Yuyu na alam na ang lahat, si Ayo ay mukhang lubos na naguguluhan nang makaharap niya si Sean. Wala na talaga siyang matandaan tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid,
tanging isang malabong anino na nananatili sa kanyang mga panaginip. Hindi na nagtagal pa si Sean sa pagpapaliwanag kay Ayo. Sa halip, nakatuon siya sa kasalukuyang sitwasyon ni Yuyu. Ngayong nabunyag si Yuyu bilang ang pinakamakapangyarihang gumagamit ng abilidad, wala nang pagbalik sa normal na buhay. Kailangan niyang manatili dito hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang mga kapangyarihan. Ang lugar na ito ay isang lihim na base, na itinayo hindi lamang bilang kanlungan para sa mga gumagamit ng abilidad, kundi pati na rin bilang pasilidad ng pananaliksik na nakatuon sa pag-aaral sa kanila. Inakay ni Sean ang lahat patungo sa laboratorio. Natural, walang nakakakilabot na mga eksena ng immoral na paghihiwa dito. Muling nakasama ni Yuyu ang siyentista na tumulong sa kanya noon. Ang lalaki ay siya na ngayong nangungunang mananaliksik sa pasilidad na ito. Nakabuo sila ng isang bakuna upang pigilan ang mga gumagamit ng kakayahan na magising ang kanilang kapangyarihan. Itinuring nila ang mga kakaibang kakayahan bilang isang sakit sa halip na isang biyaya ng magandang kapalaran. Nang makita ang nagtatakang mukha ni Yuyu, ipinliwanag ng siyentista ang pinagmula ng mga kakayahang ito. Totoo na nagdadala ang mga tao ng natutulog na kapangyarihan na nakatago sa kaloob-looban ng kanilang mga katawan. Ngunit sa ilalim ng normal na mga sirkumstansya, hindi kailanman magyaygising ang mga ito. Ang Charlotte Comet ay lumalapit sa daigdig. Ang alikabok mula sa kometa na ito ay nagiging sanhi upang magising ang kakayahan ng mga nakalalanghap nito, na ginagawa silang mga pambihirang nilalang na may mga kapangyarihang higit pa sa normal. Maging sa sinaunang at panahong medieval, ang mga tinatawag na mangkukulam at salamangkero ay nalanghap ang mismong alikabok na ito upang magkaroon ng kanilang supernatural na lakas. Saan man lumitaw ang makapangyarihang individual, may mga taong sasambahin sila dahil sa takot, habang ang iba naman ay makakaramdam ng pagbabanta at sisimulang tugisin sila. Iyon ang tunay na pinagmula ng mga pangangaso ng mangkukulam noong panahong medieval. Nagsimulang magtaka si Yuyu kung bakit hindi na lang sila gumawa ng gamot na panupil para sa mga kasalukuyang gumagamit ng kakayahan. Tiningnan ng siyentipiko si Yuyu sa loob, napansin na sa kabila ng pagiging kapatid ni Sean, hindi ito kasing talas. Ang pagbuo ng gamot ay nangangailangan ng napakaraming oras at hindi ito kasing simple ng pagtaas lang ng dosis. Ang sitwasyon sa mga gumagamit ng abilidad ay lubhang komplikado rin. Sa Japan, nanatiling matatag ang mga bagay dahil si Sean ang kumukontrol ng lahat sa likod ng tabing. Ngunit sa ibang bansa, ibang istorya na ito. Ang mga gumagamit ng abilidad sa ibang bansa ay halos naging mga banta na lumalaban sa kani-kanilang gobyerno. Kung hindi magiging maingat si Sean, ang parehong bangungot ay maaaring mangyari sa Japan, at ang payapang buhay na tinatamasa ni Yuyu at ng iba pa ay magiging isang panaginip lamang. Ang katotohanan na biglang bumalik ang alaala ni Yuyu ay nagpatunay na siya ay alinman sa isang pambihirang espesyal na salik, o isang ligaw na hindi mahulaan. Dahil dito, naging kritikal ang kahalagahan ng kanyang tungkulin. Kaya naman, mula noon, kinailangan ng manatili si Yuyu. Kaya nanatili si Yuyu kasama ang lahat sa base. Upang matiyak ang isang komportableng buhay sa loob ng silungan, ang pasilidad ay nilagyan ng high-end na teknolohiya at libangan. Bukod pa rito, nililibang ng lahat ang kanilang sarili sa mga aktibidad tulad ng laro ng baraha upang hindi mainip. Sa isa sa mga larong yon, biglang tumayo si Kimigami. Na-detect niya ang isang bagong user ng abilidad at kailangan niyang kumilos. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kasing kahanga-hanga gaya ng tila sa panlabas. Nararamdaman lang niya na mayroong gumagamit ng abilidad sa loob ng isang tiyak na lugar. Ngunit ang pagtukoy kung sino ito at kung paano gumagana ang kanilang kapangyarihan ay nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Inaasahan ng lahat na ito ay isang karaniwang misyon. Si Kimigami ang mag-iimbestiga at pagkatapos ay mag-uulat sa Student Council. Ngunit ang driver ay hindi inaasahang lumiko sa ibang kalsada. Isang hindi nila karaniwang ruta. Nanginginig, humingi ng paumanhin ang driver at ipinaliwanag na hawak nila ang kanyang pamilya. Si Furuki, ang tawag sa driver, ay hindi dapat magkaroon ng malapit na relasyon para makasama sa organisasyon. Ngunit dahil naniniwala siya sa kanilang mga prinsipyo, itinago niya ang kanyang mga ugnayan sa pamilya. Ngayon, nangyari na ang pinakamasama. Idinrive ni Furuki si Kimigami sa isang inabandonang pabrika kung saan naghihintay na ang mga dayuhang ahente. Kahit na ihatid na si Kimigami, hindi nila tinupad ang kanilang pangako at sinabing mayroon pa silang dapat gawin kay Furuki.
Tungkol naman kay Kimigami, madali siyang nawala ng malay. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang sarili sa isang madilim na silid. Tinurukan siya ng kung ano at sinimulan siyang puwersahin para sa impormasyon. Tumangging magsalita si Kimigami at sinaktan siya hanggang sa mawalan muli ng malay. Nang magising siya sa ikalawang pagkakataon, napagtanto niya na sa mga sandaling iyon ng pagkalito dahil sa epekto ng gamot, baka nakapagbunyag na siya ng impormasyon tungkol sa organisasyon. At yun nga ang nangyari. Nang gabing yun, may nakatunton at nadakip kay Tom Ori. Nakatanggap ng tawag si Sean mula sa mga terorista. Alam nila ang tungkol sa pagkakaroon ni Yu at gusto nila ng kapalit. Kailangang dumating si Yu ng mag-isa. Kung hindi, ang pamilya ni Furuki, si Kimigami, at si Tom Ori ay mamamatay. Mabilis itong ipinabatid ni Sean sa iba pang miyembro ng grupo. Hindi na opsyon ang paggamit ng time leap. Ayon kay Furuki, pinaplano na ito ng mga taong ito bago pa man naitayo ang mga paaralan. Ang pagbalik ng ganoon kalayo sa nakaraan ay maaaring sobra para kay Yuyo. May nagmungkahi na payagan si Yuyo na sumunod sa kanilang mga kahilingan, at saka gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang lahat. Kung may mangyaring mali, maaari lang niyang ibalik ang oras sa eksaktong sandaling ito at subukan ang ibang paraan. Sumang-ayon si Sean na yun ang pinakamagandang opsyon at ipinaliwanag ang plano kay Yuyo. Tiniyak na naiintindihan niya kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap ni Kimigami at Tom Ori. Napuno ng matinding emosyon si Yuyo. Siya ay isa lamang paslit na makasarili na idinaan sa pandaraya ang kanyang buhay para makakuha ng atensyon. Paano niya kaya madadala ang ganitong kabigat na pasanin ng mag-isa? Sa kanyang pagkabalisa, muntik nang magdulot si Yuyo ng pagguho at masira ang buong pasilidad ng pananaliksik. Niyakap siya ng mahigpit ni Sean at sinabihan siyang kumalma at pag-isipan itong mabuti. Kung hindi niya talaga ito kayang gawin, maghahanap sila ng ibang paraan ng magkasama. Sinabi niya yun, ngunit matapos umupo at mag-isip ng mabuti si Yuyo, napagtanto niyang kasing halaga ni Tom Ori sa kanya si Ayo. Ang pagharap sa posibilidad na mawala siya ang talagang nagpatakot sa kanya. Kaya sinunod niya ang plano ni Sean at sumakay kasama si Furuki patungo sa abandonadong pabrika. Inangkin ni Yuyo ang isa sa mga kalaban upang suriin kung may armas at wala siyang nakita. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang kanilang plano, isang babae ang sumugod sa kanya mula sa gilid na may dalang kutsilyo. Isang nakakasilaw na kislap ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang bibig. Walang oras para makarik o makaiwas si Yuyo, tinamaan ng talam ang kanyang mata. Sa matinding sakit, sinubukan ni Yuyo na i-activate ang time leap, ngunit natuklasan niyang nawalan na ng bisa ang kanyang kapangyarihan. Mula pa sa simula, plinano na nilang pigilan siyang gamitin ang time leap. Galit na galit, sinubukan ni Yuyo na magpabagsak, ngunit binalaan siya na hawak sina Komagami at Tom Ori sa ibaba. Kung gumuho ang lugar na ito, mamamatay ang lahat. Lumipat siya sa telekinesis upang atakihin ang dalawang kalaban sa itaas. Ngunit umakyat ang babae sa kanya at muling idiniin ang kutsilyo. Sa kanyang matinding paghihirap, hindi sinasadyang pinaganya ni Yuyo ang pagguho. Ang napakalaking pabrika ay gumuho na parang tinamaan ng isang lindol na walang katulad. Ang grupo ni Sean, na nakatanaw mula sa malayo, ay nasindak at sumugod sa pinangyarihan. Natagpuan nila si Yuyo, na ginamit ang telekinesis upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit si Komagami at Tom Ori ay hindi pa rin matagpuan. Labis ang pag-aalala ni Sean. Sa wakas, may sumigaw na natagpuan na nila si Komagami. Ibinato ni Sean ang kanyang baston at tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng tinig. Ang unang nahawakan ng kanyang mga kamay ay isang bagay na basa at malagkit. Ito ang dugo ni Komagami. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang protektahan si Tom Ori mula sa sunod-sunod na pagtama ng mga bakal na biga. Hindi man makakita si Sean, ngunit mula sa mahinang boses na narinig niya, alam niyang hindi na magtatagal si Komagami. Desperado niyang tinawag ang kanyang pinakamalapit na kasamahan, nagmamakaawa na kumapit ito at lumaban. Ngunit, lubha ang mga pinsala. Mahina lang na nakabulong si Komagami kay Sean na ito ang isang kahilingan na hindi niya matutupad, at pagkatapos ay tumahimik na siya. Nang muling magising si Yuyo, bumalik ang lahat ng alaala ng nangyari, at nagsimula siyang sumigaw. Muling nagsimulang umaktibo ang collapse, ngunit sa kabutihang palad, nakabantay na ang grupo ni Madoki at mabilis siyang binigyan ng pampakalma upang patatagin siya.
Nang kumalma na si Yuyu, tinanong niya kung nasaan si Tomori at kung ayos lang ba siya, at kung bakit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kahit kaunti. Ligtas si Tomori, kung bakit hindi siya makakilos, walang makasagot. Ang marinig na maayos si Tomori ay nagpakalma sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Yuyu ang tungkol kay Kumagami. Ayos lang ba siya? Bumigat ang paligid, at katahimikan ang bumalot sa silid. Kahit walang nagsasalita, batid na ni Yuyu na nangyari na ang pinakamasakit na kinahinatnan. May isang nagalit kay Yuyu, humihingi ng paliwanag kung bakit niya pinasimulan ang collapse gayong hindi man lang niya masiguro ang kaligtasan nina Tomori at Kumagami. Pinigilan siya ni Madoki, ipinaalala sa lahat na umasa silang lahat sa time leap bilang isang pansigurado. Kung hindi ginamit ni Yuyu ang collapse at nahuli na lang siya ng mga terorista, mas malala pa sana ang magiging kahihinatnan. Sino ang pananagutan noon? Sinabi niya kay Yuyu na huwag sisihin ang sarili, dahil anuman ang nangyari, hindi yun ang kanyang intensyon. Napuno ng mahaba at masakit na katahimikan si Yuyu matapos malaman ang pagkamatay ni Kumagami. Nagsisimula na ang libing niya. Ang pinaka-nagdurusa ay walang duda si Sean. Sila ay mas malapit pa sa magkadugo, na napagdaanan ang di mabilang na hirap ng magkasama. Ang paggamit sa kasamahan na nakasama niya sa lahat ng pinagdaanan ay lubos na sumire kay Sean. Umupo siya sa bubong, nakatitig sa kawalan, kamukha mismo ng itsura ni Yuyu noong nawala si Ayo. Sa panig ni Yuyu, ang unang bumisita ay si Tekajo, na labis na nagulat nang makita ang kalagayan ni Yuyu. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalubha ang mga sugat, lalo na ang permanenteng pagkawala ng paningin sa isang mata. Ngunit walang dahilan para mawalan ng pag-asa, dahil dinala ni Tekajo ang masarap na beef tongue rice na palaging gusto ni Yuyu. Matagal na rin mula nang huli siyang nasa eskwela at matikman ang pamilyar na lasa na iyon kaya tunay na gamaan ang kanyang loob. Si Tomori ay unti-unti na ring gumagaling at makalalabas na sa ospital sa loob lamang ng ilang araw. Ang lahat sa paaralan ay mahusay na inasikaso nina Tekajo at Yusa, kaya walang dapat ikabahala si Yuyu. Sumunod si Yusa na may dalang kaldero ng nilagang karne. Naalala ni Yuyu na noong panahong nalulugmok siya sa kadiliman. Ito ang mismong ulam na dinala niya sa kanyang pintuan. Lubos niya itong nasiyahan, gaya ng pagkakasya niya sa pagbisita ni Tekajo. Pagkatapos ay biglang tinawag ni Yuyu si Misei. Nang makabalik mula sa bingit ng kamatayan, napagtanto ni Yuyu kung gaano kadupok ang buhay. Ay, maaaring mamatay ang mga tao anumang oras, na ikinagulat ng lahat. Sino ang makakagarantiya na ang isang buhay kahapon ay narito pa rin ngayon? Ang mga bagay na hindi nasabi at hindi nagawa kasama ang mga mahal sa buhay ay naging pagsisisi na hindi na kailanman malulutas. Hinimok ni Yuyu si Misa na umuwi at makita muli ang kanyang pamilya, dahil walang nakakaalam kung kailan siya rin ay maaaring maglaho. Inamin ni Yusa ang sarili niyang pagkakasala. Palagi siyang ang anak na nagdulot ng kalungkutan sa kanyang mga magulang, at ang mamatay bago sila ay ang pinakamatinding gawa ng kawalang utang na loob sa magulang. Sa kanyang pag-alis, sinabi ni Yuyu kay Yusa na iwanan ang anumang ginagawa niya at puntahan ang kanyang mga magulang. Agad-agad, sa ilalim ng pagpupumilit ni Yuyu, hindi agad nakapagbakasyon si Yusa mula sa trabaho, ngunit sadyang nag-ayos siya ng isang programa tungkol sa pagkain na magdadala sa kanya pabalik sa kanyang bayan upang makita ang kanyang mga magulang. Pinanood ni Yuyu ang palabas. Dahil sa kanyang limitadong bokabularyo tungkol sa pagkain, ang katotohanang nagawa niyang maging host ng isang culinary program ay maituturing na himala. Habang kumakain si Yusa sa harap ng kamera, si Misa ang pumalit. Diretsahan niyang sinabi na ang pagkain ay hindi espesyal at matatagpuan kahit saan, ngunit ang pagmamahal na ibinuhos ng kanyang mga magulang sa mga pagkain iyon ang nagpakasarap dito ng higit sa anupaman. Nang makita ang masungit na saloobin, nagsimulang isipin ng mga magulang si Misei, at nanakit ang kanilang mga puso. Kahit si Misei, na palaging matapang, ay nagsimulang umiyak. Napakaraming panghihinayang na kinilala niya lang pagkatapos ng kamatayan, mga bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Sa wakas, bumisita si Ayo sa kanyang kapatid. Ngayon ang kanyang ika-16 na kaarawan, at niluto niya ang kilalang-kilala na itlog na roll. Kakaiba, kahit na parehong-pareho ang lasa nito gaya ng dati, nadiskubre ni Yuyu na hindi maipaliwanag ang sarap nito ngayon. Marahil tama si Misa.
Ang pagmamahal na inilagay sa isang putahe ang nagpapasarap dito. Habang unti-unting gumagaling si Yuyu, hiniling ni Madoki na kausapin niya si Sean. Nang makita ang kalagayan ng kanyang kapatid, hindi gaanong nagsalita si Yuyu at umalis na lang. Alam niyang walang maidudulot na tulong ang anumang sasabihin niya sa oras na yun. Pagpasok ni Yuyu sa kanyang silid sa ospital, naroon na si Tomori. Nag-usap sila ng ilang sandali. Bagamat tila bumubuti ang kalagayan ni Yuyu, ang kanyang kalungkutan ay hindi gaanong magaan kaysa kay Sean. Bukod pa roon, may takot siyang madamay ang kanyang mga mahal sa buhay sa panganib. Tinanong ni Yuyu si Tomori kung ano ang magagawa niya upang mapanatiling ligtas ang lahat. Sumagot si Tomori nang walang pag-aatubili. Ang tanging paraan upang maibalik sa normal ang lahat ay ang kumuha ng mga kakayahan ng bawat isa. Gumagamit ng kakayahan. May bakuna na si Sean upang harangan ang alikabok ng kometa sa hinaharap. Ang natitira na lang ay para kay Yuyu na alisin ang mga kapangyarihan mula sa bawat gumagamit na nagising na o malapit ng magising. Ngunit sa sandaling natapos niya, sinabi ni Tomori sa kanya na huwag itong gawin. Masyado itong mapanganib. Maaaring magawa ito ni Yuyu, ngunit ang pag-iipon ng napakaraming kakayahan ay maaaring magdulot sa kanya na mawalan ng katinoan at sirain ang buong mundo. Nang papalabas na si Tomori, sinabi sa kanya ni Yuyu na gagawin pa rin niya ito. Nais niya siyang pigilan ngunit hindi niya kaya. Bago siya umalis, ipinagtapat ni Yuyu ang kanyang damdamin kay Tomori. Sila ni Ayu ang mismong dahilan kung bakit niya tatahakin ang isang landas na walang balikan. Naharap sa kanyang pagtatapat, walang ipinakitang hiya si Tomori, at siya rin. Para bang pinag-uusapan lang nila ang isang bagay na karaniwan. Halos magtalo pa nga sila kung bakit siya nagustuhan ni Yuyu noong una pa lang. Sa huli, tumigil sila sa pagtatalo. Sa halip na tanggihan siya, sinabi ni Tomori na hihintayin niya itong magtagumpay at makabalik bago magpas siya kung magiging sila o hindi. Para bang nagdagdag pa ng panggatong sa kanyang alab, sinabi ni Tomori na simulan niya ito sa kanya. At kaya ang kauna-unahang tao na kinuha na ng pakinabang ni Yuyu ay walang iba kundi si Tomori mismo. Ibinanggit ito ni Yuyu kay Sean, na natural lamang na tumutol. Ngunit hindi uurong si Yuyu. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Sean, mukhang bumubuti ang mga bagay, ngunit nanatili pa rin ang sakit, at muling lumalapit ang mga dayuhang terorista. Wala nang ibang pagpipilian si Yuyu kundi tahakin ang landas na ito. Pinakinggan siya ni Sean at sa huli ay sumang-ayon. Sinabi niya kay Yuyu na magtungo muna sa ibayong dagat habang pinamamahalaan niya ang mga bagay sa loob ng bansa. Kung hindi mahawakan ni Sean at ng iba pa ang kuta, hindi sila magiging karapat-dapat na tignan si Yuyu. Sa mata ng siya ay bumalik. Habang nag-iimpake si Yuyu ng kanyang mga bag at lumabas ng pinto, naroon na sina Yusa, Misei, at Takajo. Siyempre pa, dumating sila upang ipasa ang kanilang mga kakayahan, na nagbigay kay Yuyu ng huling tulak ng lakas bago ang kanyang paglalakbay. Nang magsimulang lumipad ang eroplano, ang tanging nagawa ng lahat ay panuorin ang anino nito na lumiit laban sa kalangitan at magtiwala na malalampasan ni Yuyu ang bawat pagsubok at hirap sa paglalakbay na ito. Hindi lamang niya kokolektahin ang bawat huling superpower, kundi makakauwi rin siya ng ligtas. Si Yuyu ay nagkaroon ng mahusay na simula sa Pilipinas. Siya ay isang mahinang estudyante, ngunit naghanda si Tomori ng isang aklat ng mga parirala para sa kanya. Kaya, hindi naging mahirap makipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng isang information broker, nakakuha si Yuyu ng listahan ng mga individual na nagpapakita ng abnormal na pag-uugali na pinaghihinalaang may kaugnayan sa superpowers. Kahit pa, ang pagtukoy sa mga taong tunay na nagising ay hindi madaling gawain. Kalaunan, pinagtuunan ng pansin ni Yuyu ang isang tila pinuno ng grupo, isang taong laging mukhang kayang humanap ng iba pang katulad niya. Nakuha ni Yuyu ang kakayahan nito at nagulat nang matuklasan na ito ay klaroboyansya. Sa pamamagitan nito, mababasa ni Yuyu ang isip ng kahit sino, ganap na nilalampasan ang lahat ng hadlang sa wika. Sa isip ng taong ito, natuklasan niya ang isang may kakayahang maghanap ng lokasyon. Bagong pasok pa lang ang batang lalaki sa pagbibinata. Mabilis na pinababa ni Yuyu ang mga depensa ng bata at kinuha ang kapangyarihan nito. Kung si Kumagami ay bahagya lamang nakakaramdam ng mga gumagamit ng kakayahan, ang kapangyarihan ng batang ito ay isang malaking pagpapabuti. Basta't may mapa si Yuyu, matutukoy niya ng eksakto kung nasaan ang sinumang gumagamit ng kakayahan,
halos parang isang GPS tracker. Kahit pa subukan nilang lumipat at magtago, walang takas sa kanya. Sa kapangyarihang ito, ang pangangalap ni Yuyu ng mga kakayahan ay naging lalong madali at walang kahirap-hirap. Kaakibat ng mga kakayahan na taglay na niya tulad ng telekinesis, nagagawa ni Yuyu ang malayang paglalakbay, ang pagtutok sa mga target, at ang pagkuha ng kanilang kapangyarihan ng walang mintis. Walang sinuman sa kanyang tinutukan ang makakatakas kailanman. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating si Yuyu sa Egypt. Ang kanyang imahe at impormasyon ay nagsimula ng kumalat sa lahat ng dako sa ilalim ng bansag na isang matang tagagapas. Sa sandaling makita ng sinuman si Yuyu na may matang hindi kailanman bumubukas, alam nilang dumating na ang kamatayan para sa kanila. Sa simula, nahihiya si Yuyu sa bansag, wala siyang sinaktan o pinatay, gayunpaman ay tinatawag siyang ang tagapaghatid ng kamatayan. Ngunit kalaunan, nasanay na siya rito. Sa mga unang araw, tumatawag pa rin si Yuyu sa bahay para makipag-usap sa kanyang kapatid, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa mga kawili-wiling kakayahan na kanyang nakuha. Kabilang dito ang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na manatiling lubos na gising nang hindi na kailangan pang matulog, at isa pa na nagbigay daan sa kanya upang maunawaan ang mga banyagang wika ng walang tagasalin. Natuwa si Sean na marinig na maayos ang kalagayan ni Yuyu, at nananatili pa rin siya sa landas na kanyang pinili. Pinaalalahanan lang niya ito na magpahinga ng mabuti. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang puntiryahin ni Yuyu ang mas malalaking organisasyon. Ang ilan ay mayroong masalimuot na bitag at lumaban ng matindi. Sa kabutihang palad, nakakuha na si Yuyu ng kakayahang bumuo ng harang noon, kung hindi, tiyak na magkakaroon ng matinding pinsala ang kanyang katawan. Sa buong paglalakbay niya, habang tumatawid mula sa isang bansa patungo sa iba, iisa lamang ang pagkakataon na nakatagpo si Yuyu ng isang gumagamit ng kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Nakakalungkot, ngunit kailangan pa rin niyang kunin ang abilidad nito. Ito ay walang iba kundi isang sakit na maglalagay lamang sa kanya sa panganib at magdadala sa kanya ng kalungkutan. Nang makakuha si Yuyu ng abilidad sa pagpapagaling, sandali niyang pinag-isipan ang pagbabalik ng kanyang nawawalang mata. At pagkatapos ay maglakbay pabalik sa nakaraan upang iligtas si Kumagami. Ngunit sa huli, hindi niya ito ginawa. Naging isang makasariling desisyon sana yon. Ang kanyang pangunahing layunin ay alisin ang bawat kakayahan mula sa bawat gumagamit at magdala ng kapayapaan sa lahat sa kanila, hindi upang matugunan ang kanyang sariling kagustuhan. Habang parami ng parami ang kakayahang nakukuha ni Yuyu, lalong napagod ang kanyang isip at katawan. Ang pagod na yun ay kalaunan ay nagpakita ng pisikal, na nagdulot upang makatulog si Yuyu ng labag sa kanyang kalooban. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nababalutan ng alikabok at mga labi. Kasabay nito ay ang mga kislap ng kanyang sarili na walang kamalay-malay na nananakit sa inosenteng sibilyan. Hindi niya alam kung may namatay sa pangyayaring yun. Mula noon, pinagpasyahan ni Yuyu na hindi na muling matutulog. Dahil dito, maraming beses na halos mawalan siya ng kontrol at makagawa ng kapahamakan sa iba. Sa kabutihang palad, ang kakaunting katinoan na nanatili sa kanya ay nagawa siyang hilahin pabalik bago pa lumala ang sitwasyon. Nang oras na nagpapagalagala siya sa disyerto, ang isip at katawan niya ay umabot na sa sukdulang pagod. Tumingala si Yuyu sa langit at isinumpa ang sinumang nag-isip ng misyong ito at iginiit na malaman kung bakit siya ang napili. Sa mismong sandaling yon, nadulas mula sa pagkakahawak niya ang phrasebook ni Tom Ori at nahulog sa lupa. Hindi maalala ni Yuyu kung ano yon. Mukha itong marumi, kaya sinipa niya palayo. Ngunit bigla, isang matinding pagbaha ng pighati at pagsisisi ang hamampas sa kanya nang napakatindi kaya't dali-dali siyang bumalik at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Ang alam lang niya ay hindi siya mabubuhay kung wala yon. Kaya, mula noon, hindi alam kung bakit, hindi alam kung sino ang nag-utos sa kanya, at hindi alam kung para saan, nilakbay ni Yuyu ang buong mundo, mula sa isang bansa patungo sa isa pa, mula Europa hanggang Asia, mula sa isang hateng globo patungo sa kabilang hateng globo. Saan man may tao, nandoon si Yuyu. Nalagpasan niya ang bawat individual at bawat organisasyon ng mga gumagamit ng kakayahan ng walang pinipili. Nang isa na lamang ang natira, umabot na si Yuyu sa sukdulan ng kanyang pagkaubos. Lubha siyang ubos na ubos ang lakas kaya maging isang ordinaryong tao na may Bailey Esta ay kayang magpatamba sa kanya. May mga patong na sa kanyang ulo mula sa iba't ibang panig.
Ang mahuli siya ay nangangahulugan ng habambuhay na kayamanan. Habang malapit ng mapatamba si Yuyu, isang maliit na bata ang lumitaw at hamarang. Bamulong si Yuyu sa kanyang sarili na ang huling kakayahan pala ay tapang. Hamarang ang bata sa kanyang harapan, hindi pinapansin ang palasong lumilipad patungo sa kanya. Naagapan ni Yuyu na pigilan ito sa tamang oras, nakuha niya ang pinakahuling superpower, at sinabihan ang babae na umalis. Kahit wala na ang kakayahan niyang maging matapang, gusto pa rin niyang manatili. Nang tuluyan siyang makumbinsi ni Yuyu, pumayag siyang umalis. Habang sinubukan niyang umalis, muling sumalakay ang lalaki. Si Yuyu, na nasa bingit na ng pagbagsak matapos sumipsip ng isa pang kakayahan, ay wala nang natitira. Ang katawan niya ay bumagsak sa lupa at nanatiling walang kibo. Hindi man lang siya makagalaw ng kaunti upang abutin ang phrasebook. Sa kabutihang palad, nang malapit na siyang mahuli, dumating si Sean. Nang muling magising si Yuyu, nasa ospital siya. Katabi niya si Tamori, naghihintay. Lubos na nayanig at nasaktan si Tamori nang tanungin ni Yuyu kung sino siya, ngunit mabilis niyang isinantabi ang sakit nang maunawaan niya ang bigat ng lahat ng pinasan niya. Higit sa lahat, labis siyang natuwa nang makita ang luma at punit-punit na phrasebook na nasa kanya pa rin. Iginiit ni Yuyu na yun ang kanyang agimat. Kung wala yun, namatay na sana siya matagal na. Nang marinig yun, ngumiti si Tamori at muling nagpakilala. Siya ang nobya ni Yuyu. Bago siya umalis, nangako sila, ang sandali ng kanyang pagbabalik ang siyang magiging sandali na sila ay magiging magkasintahan. Kahit na walang maalala si Yuyu, tinupad pa rin ni Tamori ang pangakong yun.